Saan ka ba nagpunta, anak? Nag-alala ako sa'yo ng husto. Kaagad naman na humingi ng sorry si Levi at nangakong hindi na maulit ang nangyari. Huminga si Wela ng malalim. Pwede ba tayo mag-usap, Wela? Tanong ni Leia. Tumango naman si Wela at tumayo. Narito si Junver. Nagkita sila ni Levi. Umalis na kayo. Ako nalang bahalang makipag-usap kay Sir Christopher kapag nakita ko siya. Sabi ni Leia. Dahil sa kaba, nagmamadaling hinila ni Wela ang anak at sinabi na masamang pakiramdam niya. Kaagad silang lumabas ng hall at sumakay ng kanilang sasakyan. Nakahinga na lang ng maluwag si Wela nang makaalis na sila sa lugar na iyon. Hindi pwedeng malaman ni Junver na anak niya si Levi. Matigas niyang sabi. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Kasalukuyan na nagre-review si Wela ng mga sandaling iyon. Bukas na kasi ang final exam nila para sa pagtatapos ng taon. Ito ang huling taon ng kanyang kurso. Gagraduate na sila. Tapos ng 4 na taon na pagsusunog ng kilay. Pumasok si Aliyah sa classroom. Galing ito sa labas dahil vacant naman nila. Lumapit ang babae kay Wela sa hinawakan ng kanyang kamay. Bakit, Aliyah? Nagtatakang tanong ni Wela. May ipapakita ako sa isang music room. Dali! Sigaw ni Aliyah. Napatangin na rin sa kanilang iba nilang kaklase. Bumuntong hininga siya at tumayo. Lumabas na sila ng silid at nagpunta sa music room. Sa 2nd floor iyon. Pumasok ka na sa loob, Wela. Sabi ni Aliyah na may ngisis sa mga labi. May kinalaman na naman ba rito si Junver? Si Junver ang 3 taon niyang kasintahan. Nagkakilala sila dahil naging magkagrupo sila sa isang organization. Pares na business administration ang kinuha nila, pero magkaiba nga lang ng major. Alam ko si Junver ang may pakana nito. Talagang kasagsagan pa ng pag-review ko eh. Naiinis na sabi ni Wela. Milig kasi sa surprises ang kanyang kasintahan. Natawa na lang si Aliyah at sinabing buksan niya ng pinto. Nang mabuksan ni Wela ang pintuan, dilim ang tumambad sa kanya. Junver, ano ba itong pakulog mo ha? Magpakita ka nga, nagre-review ako. Sigaw ni Wela sa dilim. Biglang nagliwanag ang paligid. Natutup niya ang bibig nang makita ang mga balloons na nakadikit sa itaas. At may mga estudyante sa gilid na may hawak ng maliit na bumbilya na siyang nagsisilbing liwanag sa buong silid. Napatingin si Wela sa gilid nang makita si Junver na naglalakad palapit sa kanya. Hanggang sa biglang nagliwanag ang paligid na galing sa fluorescent light. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa sa may pader ang salitang, "Will you marry me?" Gawa yun sa cartoon pero maganda dahil napinturahan. Nang makalapit si Junver kay Wela, lumuhod ito sa kanyang harapan. Hiyawan ng mga naroon. "Will you marry me, Wela?" Malamlam ang mga matang tanong ni Junver. Tumulo ang luha sa mga mata ni Wela ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na magpupropose sa kanya si Junver. Iniumang niyang kamay rito. Tanda na tinanggap niya ang proposal ng kasintahan. Oo naman. Tinatanong pa ba iyan? Siyempre, pakakasalan kita. Masayang sabi ni Wela. Palakpakan ng mga naroon nang maisuot ni Junver ang singsing. Tumayo ang kasintahan at niyakap siya. Salamat dahil tinanggap ang proposal ko. Madamdamin na sabi ni Junver. Pabirong pinalo ni Wela ang likod ni Junver. Pwede ba iyon? Mahal na mahal kita. Malakas na sabi ni Wela. Tuksuan ng mga naroon. Pero wala siyang pakialam dahil ang mahalaga sa kanya ay ang sayang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon.
Pagka-graduate ni Wella at Junver, nagtrabaho ng dalawa. Pagkatapos ng 2 taon na pagtatrabaho at may sapat ng ipon, nagpakasal na sila. Nag-apply si Junver sa Manila at kaagad na natanggap sa trabaho sa Miguel's Corporation. Tumira sila sa nabiling bahay ng ate ni Junver na nasa Taiwan. Masaya si Wella para sa asawa na natupad nito ang ganong posisyon sa kumpanya. Naging maganda at maayos ang pagsasama nila ni Wella at Junver sa 2 buwan nilang pagsasama bilang mag-asawa. Nagluluto si Wella ng hapunan ng mga sandaling iyon. Nang matapos, nanood muna siya ng telebisyon. Ngunit alas 9 na ay wala pa rin ang asawa. Iniisip na lang ni Wella na baka may overtime ang asawa. Minsan, nagpapaalam naman ito pero ngayong gabi ay hindi. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo. Baka nakalimutan niya lang magpaalam. Ani Wella sa sarili. Hindi na malaya ni Wella na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang marinig ang ugong ng sasakyan sa garahe. Katunayan na, dumating na si Junver. Kaagad niyang pinatay ang telebisyon. Sakto naman na pumasok ng asawa. Sinalubong niya ito pero umiwas ang asawa. Pagod ako, Wella. Gusto ko nang magpahinga. Sabi ni Junver. Gusto mo bang kumain? Ipaghanda kita. Alok pa ni Wella. Kumunot ang noo ng asawa. Wella, ano ng oras oh? Malamang kumain na ako. Hilutin mo nilang katawan ko dahil sobrang sakit. Daig pa ni Junver. Kaagad naman siyang sumunod sa asawa. Pagkapasok ng mag-asawa sa silid, pumesto si Wella para hilutin ng asawa. Nang matapos, nahiga na siya sa tabi ng asawa. Ngunit nang akmang yayakapin niya ito, bigla itong umiwas. Napabuntong hininga na lang si Wella. Iniisip niya na baka pagod lang talagang asawa. Lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang naging trato ni Junver kay Wella. At labis nagtataka sa Wella. Isang gabi iyon dumating si Junver na may amoy alak. Alas 11 iyon ng gabi. Ganyan bang uwi ng asawa, Jun? Alas 11 na ng gabi at amoy alak ka pa. Parang wala kang asawa ah. Galit na sabi ni Wella. Ano sabi mo? Buhay binata ako? Aba Wella, deserve ko naman siguro na lumabas kasamang mga katrabaho ko, di ba? Anong gusto mong gawin ko? Magbabad sa pagtatrabaho? Aba, kailangan ko din mag-enjoy. Sigaw ni Junver. Napaatras si Wella sa sigaw na iyon ni Junver. Isang ligo ka ng ganyan kung umuwi, Junver. Sana maisip mo man lang na may asawa kang naghihintay sa pag-uwi mo. Naiinis na rin na sabi ni Wella. Huwag mo na ngayon akong pangaralan, Wella. Pagod ako, please. May babae ka, no? Umamin ka. May babae ka. Sigaw ni Wella. Akmang sasampalin na siya ni Junver nang matigilan ng lalaki. Sige, subukan mo akong pagbuhatan ng kamay, Junver. Tingnan natin kung saan tayo pupunta. May pagbabanta na sabi ni Wella. Tumalikod na lang si Junver at nagpunta sa silid. Si Wella naman ay napaupo sa sofa at hindi napigilan ng mapaiyak. Sobra siyang nasasaktan sa mga nangyayari. Nagsasalo si Wella sa mga taong nakakasama ni Junver imbis na siyang pagtuunan nito ng pansin. Masisisi ba siya ng asawa? Halos wala na itong oras sa kanya. Hindi maiwasan na maapektuhan ng trabaho ni Junver dahil sa nangyayari sa kanila ni Wella. Naamoy ni Wella ang pabango ni Cristel na dumikit sa damit niyang hinalikan siya ng babae. Sinasabi ng asawa na may babae siya. Ang dahil ni Junver, humiram lang siya ng pabango at pang unisex ang pabango. Si Cristel ay fling ni Junver 2 weeks ago. Maganda naman si Cristel pero mas maganda sa Wella. Kailangan lang ni Junver na makapaglapit sa babae dahil itong anak ng CEO na pinagtatrabahuan niya. Na-promote na rin siya dahil sa babae at syempre dahil masipag rin siya sa trabaho. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Nag-away ba kayo ng asawa mo?
Pilgang sabi ni Cristel habang naglalakad palapit kay Juniver. Ganun ang dalaga. Basta na lang pumapasok sa opisina. Marami na rin ang nakakaalam nang meron sila. Pero dahil anak si Cristel ng CEO, hindi na lang nila pinapansin ang babae. Chief Marketing Officer si Cristel. Umupo ang dalaga sa kanyang mesa na hinimas-himas ang kanyang braso. Paano ba naman kasi? Pinagdududahan ako ng asawa ko. Tapos lagi siyang galit kapag umuwi ako. Naiinis na sabi ni Juniver. Natawa naman si Cristel. Bakit ba kasi hindi mo na lang siya hiwalayan? Ako na lang asawain mo, Juniver. Gusto mo ako at gusto kita. Sabi ng dalaga. Tinitigan ni Juniver ng maigi ang babae. Kahit ganun si Wela, hindi pa rin niya kayang ipagpalit ang asawa rito. Marami na silang ipinuhunan na sakripisyo. Mahal ko ang asawa ko, Cristel. Fling lang tayo, okay? Kasal kami. Ano man ang namamagitan sa atin, ay parang landian lang. Sabi ni Juniver. Fling-fling niya lang ang babae. Umiiling si Cristel. Ewan ko ba? At nagtsatsaga ka dyan sa asawang Losya. Nandito naman ako para paligayahin ka. Sabi ni Cristel. Saka inilapit ang mukha sa mukha ng lalaki. Iniwas ni Juniver ang mukha sa babae hanggang sa may kumatok sa pintuan. Juniver, tawag ka. Sigaw ng kasama niya sa opisina. Inayos ni Juniver ang sarili. Tumayo at nagpunta sa pintuan. Nasa harapan niyang sekretary ng CEO na si Madel. Nagpatay mali siya na naroon si Cristel. Gusto daw po kayong makausap na Sir Albert after lunch po. Sabi ni Madel. Tumango naman si Juniver at bumalik sa mesa. Ano kayang sasabihin ng dad mo? Kinakabahan tuloy ako. Hindi napigilan na sabihin ni Juniver. Ngumiti lamang si Cristel. Magandang balita siguro ang sasabihin niya, my loves. Napangiti na lamang si Juniver. Tiyak na magandang balitang bubungad sa kanya. Pagkatapos ng lunch, nagtungo na nga agad si Juniver sa opisina ng CEO. Nadatan niya si Sir Albert na nasa harap ng computer. Tumingin ang Ginoo sa kanya. Niya naman kasi si Juniver na batiin ng Ginoo dahil abala ito. Mr. Juniver, please sit down. Sabi ni Albert. Naupo naman si Juniver sa sofa. Tumayo ang CEO at naupo sa katapat niyang sofa. Marahil ay nagtataka ka kung bakit kita pinatawag, tama ba? Tanong nito. Tumungo naman si Juniver. Opo. Ano po bang sasabihin niyo, Mr. CEO? I have an offer to you para tumas ang posisyon mo. May client tayo. At gusto ko ikaw ang gumawa ng presentation para sa kanila. Kapag na-close deal natin, magiging senior manager ka. Sabi ni Albert. Nagpanting ang tenga ni Juniver nun. Pagkakataon niya na para ipakita ang husay niya rito. Nariyan naman si Wela para tulungan siya. Ngumiti si Juniver. Maraming salamat sa opportunity, sir. Tinatanggap ko ang alok niyo. Kailan po bang presentation? Tanong ng lalaki. 3rd week of the month. Hintayin ko ang presentation mo. Makakaalis ka na. Sabi ni Albert. Alam ng CEO ang namamagitan sa kanila ni Cristel. Ngunit hindi yun pinapansin ng Ginoo. Hinahayaan na lang ang dalaga. Natatakot na baka sinitay, magalit o maglayas. Lumaki kasing may gininto ang kutsara sa bibig ang babae. Si Cristel na lang kasama ni Sir Albert. Malapad ang ngiti ni Juniver. Nang makalabas ng opisina, bumalik siya ng opisina at ganadong ginawa ang kanyang trabaho. Maagang umuwi ng bahay si Juniver dahil may ipapagawa siya kay Wela. Pagdating sa bahay, nagtungo siya sa kusina. Nadatan ni Juniver ang sauna, nagluluto ng hapunan. Niyakap niya ito at hinalikan sa leeg. Juniver, paano nasasabi ni Wela? Nakikiliti ang babae sa ginagawa niya. Sorry sa mga nagawa ko nitong nakaraan, Wela. Babawi ako. Promise. Sabi niya, hininaan itong apoy sa stove. May kailangan ka, no? Kaya ang lambing mo ngayon. Nakataas ang kilay na sabi ni Wela, pero nakangiti naman.
Mabilis na hinalikan ni Junver sa labi ang asawa. Kilalang kilala mo talaga ako. Babawi ako, promise. May fever lang kasi ako sa'yo. Ipinalibot naman ni Wella ang mga kamay sa liig ng asawa. Sabihin mo muna kung anong kailangan mo. Nakataas ang kila na sabi ni Wella, ngunit biro lamang iyon. Napakamot ng ulo si Junver. Kailangan kong magawa ng presentation ng next project namin. Kapag na-close din namin iyon, mapopromote ako. Pasiglang sabi ni Junver. Si Wella naman ay napangiti. Proud ang babae sa achievement ng asawa. Pakiramdam niya, part niya siya ng achievement ni Junver. Kahit pa paano ay, nakakatulong naman si Wella sa asawa. Isinantabi niya ng hindi nilang pagkakaintindihan. Miss niya ng asawa. Sure, mahal na mahal kita, Junver. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Madamdamin na sabi ni Wella at siyang humalik sa asawa. Nang gabing iyon pagkatapos ng kumain ng hapunan, ang mag-asawa. May nangyari kina Wella at Junver. Nagising si Wella na wala ng asawa sa kanyang tabi, ngunit may iniwan itong note sa bedside table. Binasa niya iyon. Baby, pasensya ka na kailangan kong pumasok ng maaga. Marami pa kasi akong kailangang tapusin. Nandiyan na sa drawer ang envelope ko saan na yan ang next project namin. Galingan mo. Salamat. I love you. Naidikit ni Wella ang papel sa kanyang dibdib. Masaya siya dahil bumabalik na sa dati ang sigla ng kanilang pusasama. At sana magtuloy-tuloy na. At sana mabuntis na siya. Ito lang alam niyang paraan para hindi siya iwan ni Junver. Ngunit kung mapatunayan ni Wella na may ibang asawa, hindi siya mangingiming makipaghiwalay. Hindi siya martir sa pagmamahal. Tumayo na si Wella at kumain ng agahan. Masarap din magluto si Junver. Iyon din ang isa sa nagustuhan niya sa binata nung sila'y nasa koleyo pa lamang. Nang matapos kumain, naligo na si Wella. Napabuntong hininga siya nang humarap siya sa computer. Sa totoo lang, mahirap din sa kanyang ginagawa lalo na't hindi naman siya nagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan ni Junver. Pero ginagawa ni Wella ang lahat para magawa ng maayos ang ipinapagawa nito. Dahil mahal niya ang asawa, pinuklat ni Wella ang folder at binasang laman niyon. Saka nagsimulang tumipa sa keyboard. Hindi may iwasang mapangiti ni Junver habang bumabiyahe siya patungong kumpanya. Hawak niya ng flash drive na naglalaman ng presentation niya para mamaya. Ito ng break na hinahangad ni Junver. Mapupromote na siya. Nang makarating sa opisina, inilagay niya sa mini basket ang flash drive. Sakto naman na pumasok si Cristel. Cristel, bakit nandito ka? Tanong ni Junver. Napangisi ang babae. Umupo ulit ito sa mesa at akmang hawakan nito ang braso niya, ngunit iniiwas niya iyon. Wow, iniiwasan mo ako? Bakit? Hindi mo ba naisip na pwede mo akong gamitin para ma-promote ka? Maldit ang sabi ni Cristel. Niisip ko naman na yun, Cristel. I think, deserve ko ang posisyon na ito. Dahil ginawa ko ang best ko para makuha ang posisyon na ito. Baka marami nang makapansin sa ginagawa mo. Meron akong asawa. Gusto ko nang magbago. May diing sabi ni Junver. Akmang halikan siya ng dalaga pero iniiwas niya ang labi. Tumayo siya at nagtungo sa CR. Napatingin tuloy si Cristel sa mini basket na naroon. Nakita ng dalaga ang flash drive at kinuha iyon. Napatitig siya roon. Alam ni Cristel na naglalaman na yun ng presentation ng binata mamaya. Pagkatapos nito, tiyak na hiwalayan ka rin ni Junver Wella. Ngumisi na parang demonya si Cristel, saka ibinulsa ang flash drive at nagmamadaling lumabas. Tas sa presentation na si Junver ng mas sandaling iyon, okay naman ang unang mga slides at naipaliwanag niya iyon ng maayos sa mga ganon. Ngunit nung matapos na siya, may mga nawalang slides. Anong nangyayari, Junver? Nagka-problema ba? Tanong ni Albert. May mga nawawalang slides po kasi. Tugon naman ni Junver. Pinagpapawisan na siya kahit air condition naman ang loob ng silid. Samantala sa isang sulok, naroon si Cristel at may ngisi sa mga labi. Alam ng dalaga na nagtagumpay siya sa plano. Anong nangyayari?
Time is gold. Kung wala na kayong mai-present, I'm sorry pero hindi na namin tatanggapin ang deal. Sabi ng isa sa mga naroon. Sir, wait lang po. Gawan ko po ng paraan. Pakiusap ni Juniper. Mister, importante na dapat lagi kang handa sa mga ginagawa mo. Sana bago ka pumunta rito at i-present iyan, dapat siniguro mo na ayos ang presentation. Matigas na sabi ni Mr. Vista saka lumabas na ng conference room. Maging iba'y umalis na rin. Huminga ng malalim ang CEO. Sayang ang deal. Napakalaking kliyente iyon. Sigaw ni Albert at lumabas na rin. Umalis na rin ang mga naroon. Pabagsak na naupo sa swivel chair si Juniper. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Tumayo si Cristel at nilapitan ang lalaki. Hinimas nitong balikat ni Juniper. Kakausapin ko si Dad. Alam mo naman na malakas ka sa akin, di ba? Papakiusapan ko na lang na huwag siyang magalit sa iyo at ibigay pa rin ang posisyon sa iyo. Sabi ng dalaga. Bakit nangyari ito? Ayos lang naman ito noong nakaraan. Ipinakita pa nga sa akin ni Wella ang presentation para ma-review ko. Malungkot din sabi ni Juniper. Baka naman pinalabas na Wella na maayos ang presentation para hindi ka magalit sa kanya. Pero ang totoo, siyang gumawa nun para hindi ka magtagumpay, di ba? Natigilan si Juniper. Hindi niya maisip na kayang gawin iyon ng kanyang asawa. Hindi kayang gawin iyon ni Wella. Protective ka masyado sa kanya, Juniper. Tandaan mo na lagi kang late sa pag-uwi at baka iniisip niya na may iba kang babae. Para sa ganun ay mag-resign ka na at mag-apply sa ibang trabaho. Sulsul pa na sabi ni Cristel. Naikuyom ni Juniper ang kamao at nagmamadaling lumabas ng conference room. Tiyak na uwi yun ng bahay. Si isip-isip ni Cristel. Napangisi ang dalaga. Sinasiguro ko na ngayong araw na ito ay maghiwalay sila. Adiya't gumisi lumabas na siya ng conference room at nagpunta sa opisina ng kanyang ama. Kaagad siyang pumasok nang makarating roon. Cristel, anong ginagawa mo rito? Tanong ng kanyang ama habang hinihilot ang sentido nito. Marahil masakit ang ulo ng CEO dahil sa nangyari kani-kanina lang. Lumapit si Cristel sa ama at siyang naghilot ng sentido. Actually, Dad, walang kasalanan si Juniper sa nangyari. Kasalanan ko. Pag-amin niya. Kaagad na humarap sa kanyang ama. Kumunot ang noo ni Albert. Anong ibig mong sabihin, Chris? Sinabutahe mo ang presentation ni Juniper? Galit na tanong ng Ginoo. Iniikot ni Cristel ang mga mata. Dad, alam niyo naman na matagal ko nang gusto si Juniper. Kaya gumawa ko ng paraan para maghiwalay na sila ng asawa niya. Gusto ko nang mapasakin si Juniper, Dad. Sabi niya. Mas lalong sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ano bang gusto mong mangyari? Naiinis na tanong ni Albert. Iyon nga, Dad. Ang hiwalay ni Juniper sa Wella. Ibigay mo sa kanyang posisyon na gusto niya. At sabihin niyo, dahil sa akin kaya niyo yun ibinigay. Tiyak na magugulat siya at matutuwa siya sa akin. Please, Dad. Napabuntong hininga na lamang si Albert pero hindi na nagsalita pa. Alam ni Cristel na papayag ang kanyang ama, lalo na't unika iya siya. Pagdating ni Juniper sa bahay nila, kaagad niyang hinanap si Wella. Tadating niya ito sa rooftop at nagsasampay ng nilabhan nitong damit. Nagulat ito nung makita siya. Juniper, bakit nandito ka? May kailangan ka ba? Tanong niya. Natakot si Wella dahil masamang tingin sa kanya ng asawa. Malalaki ang hakbang na nilapitan ni Juniper ang asawa at sinampal ng malakas. Napahawak sa namumulang pisngi si Wella. Juniper, bakit mo ako sinampal? Anong nagawa kong mali sa'yo? Mangiyak-iyak na tanong ng babae. Dinuro ni Juniper ang asawa. Kagagawan mo kung bakit hindi naging successful ang ginawa kong presentation. Sinabutahe mong presentation ko, no? Na walang ibang slides, Wella. Paano na ako ngayon, ha? Tiyak na iti-terminate ako. Sigaw niya. Umiling-iling si Wella. Hindi kita sinabutahe, Juniper. Walang dahilan para isabutahe kita.
Ginawa kong lahat para maganda at maayos ang presentation mo. At ako pang sinisisi mo? Galit na rin na sigaw ni Wela habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Eh bakit nawala ang ibang slides ha? Ano iyon? Alangan naman na ako. Ibinigay mo sa akin yung flash drive na iyon. Baka may nagsabotahe sa'yo na hindi mo alam. May diin na sabi ni Wela. Hawak ko lang iyon, Wela. At walang makakakuha nun. Dahil nasa mesa ko iyon. Nainggit ka siguro sa akin dahil mas malayong narating ko kung ikukumpara sa'yo. At dahil pinagbibintangan mo ako na may ibang babae. Kaya gumawa ka ng paraan para matanggal ako sa trabaho ko. Galit na sabi ni Junifer. Hindi naman makapaniwala si Wela na nakapag-iisip ng ganun ng kanyang asawa. Parang hindi na asawang turing ni Junifer sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam dyan. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Wela. Maghiwalay na tayo. Sinira mong future at career ko. Sigaw ni Junifer. Saka hinawakan ng kamay ni Wela at hinila patungo sa loob ng bahay at nagpunta sila sa silid. Mag-impake ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umiling si Wela. Hindi pwede na hanggang dito na lang sila. Ayusin natin to, Junifer. Please. Pakiusap ni Wela. Pero nilukob na ng galit ang puso ni Junifer. Kinuha nito ang kanyang damit at ito nang naglagay sa duffel bag. Mag-impake ka na. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Sigaw ni Junifer sa katuluyan ng lumabas ng silid. Walang nagawa si Wela kundi ilagay ang kanyang mga damit sa duffel bag. Hindi niya na kailangan pang ipagpilitan ng sarili niya sa asawa. Kung ayaw na siya nito, ayos lang. Nang matapos si Wela sa ginagawa, bumaba na siya ng hagdan at lumabas ng bahay. Kaagad niyang pinarang tricycle na paparating. Muli, tiningnan niya ang bahay na tinirhan niya sa loob ng 4 na buwan bago pumasok sa loob ng tricycle. Lihim na napaiyak si Wela. Hindi niya akalain na ang 4 na taon nilang magkasintahan noong kolehiyo at ang pag-iisang dibdib nila sa harap ng Diyos ay mawawalan lang ng kabuluhan dahil sa ambisyon ni Junifer. Samantala, si Junifer naman ay nasa minibar niya sa bahay, umiinom ng alak. Expected niya na natatanggalin siya sa trabaho kaya bakit pa siya papasok? Hanggang sa makatanggap si Junifer ng tawag kay Cristel, sinagot niya agad iyon. Cristel, napatawag ka. Ano, terminate na ako? Tanong ni Junifer. Siyempre hindi, no. Nandyan ba asawa mo? Pupuntahan sana kita. Sabi ng babae. Wala na siya rito. Pinalayas ko na. Walang dahilan para magsama pa kami. Kung sinisira lang din naman pala niyang karir ko. Galit din sabi ni Junifer. Napangisi naman si Cristel sa kabilang linya. Okay, pupunta ako dyan. Masigla nitong sabi. Si Junifer naman ay nilaklak ang isang bote ng alak na nasa kanyang harapan. Doon naman dumating si Cristel. Nagkataon na bukas ang gate at bahay. Hinanap niya ang minibar ni Junifer. Hindi naman kalakayan ng bahay kaya madali lang nakita iyon ni Cristel. Nang makita ang lalaki, lumapit siya at niyakap ito mula sa likuran. Saka hinalikan sa leeg. Napadaig naman si Junifer sa ginawa ng dalaga. Nang mga sandaling iyon ay parang nag-iba ng paningin ni Junifer. Iyong paningin nito kay Cristel ay nagiging siwela. Kahit ganun ang nangyari, mahal pa rin ni Junifer ang asawa sa kabila ng mga nangyari. Nadala lang ang lalaki sa galit. Mabilis na hinawakan ng pisngi ni Cristel dahil sa pag-aakalang ito nga si Wela. Wela, bumalik ka. Sorry kung nasigawan kita kanina ha. Nagalit lang talaga ako ng sobra. Patawarin mo ako. Sabi ni Junifer. At mabilis na hinalikan sa labi ang babae. Si Cristel naman ng mga sandaling iyon ay hindi pinansin ang sinabi ni Junifer. Na kahit pinagkamalin siyang siya sa Wela ay ayos lang. Ang mahalagay, natikman niyang labi ng lalaki. Mas pinalalim pa ni Junifer ang halik. Naglandas na rin sa katawan ni Cristel ang kamay ni Junifer. Napadaig ang dalaga sa ginagawa ng lalaki. Hanggang sa iginiya siya ni Junifer sa silid nito. Nang mga sandaling iyon ay may nangyari sa kanila. Bumagsak na napahiga si Junifer sa tabi ni Cristel. Nakatulog ito dahil sa matinding pagod.
Si Cristel naman ay hinaplos-haplos ang mukha ng lalaking magugustuhan. Bukas din ay mapapasakin ka na, Junver. Lalo na't may nangyari sa atin, pananagutan mo ako. Matigas niyang sabi sa kahinalikan sa tutok ng ilong ang lalaki at ipinikit na rin ang mga mata. Nagising si Junver na masakit ang ulo. Hinilot niyang sentido at dahan-dahan na nagmulat ng mga mata. Napatingin siya bigla sa katabi dahil gumalaw iyon. Laking gulat niya nang makitang si Cristel iyon. Iniangat ni Junver ang kumot at nakitang wala silang saplot. Shit! Ano ba itong gulong na pasok ko? Hindi niya maiwasang sabihin. Nagising naman nun ang dalaga. Gising ka na pala, Junver, sabi ni Cristel. Tiningnan niya ng masamang dalaga. Huwag mong sabihin may nangyari sa atin. Sabihin mo na wala. Na-frame up mo lang ito para patulan kita. Galit na tanong ni Junver. Natawa si Cristel. Nakita mo na nga, di ba, Junver? Wala tayong saplot sa isa't isa. Ibig sabihin lang nun, may nangyari sa atin. Ikaw ang umalik sa akin, Junver, sabi naman ni Cristel. Napabugan ng hininga si Junver. Iniisip niya na baka kaya nagawa niya iyon dahil lasing siya. Pero wala eh. Nangyari nang nangyari. Anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong niya. Ngumisi si Cristel. Panagutan mo ako, Junver. Pakasalan mo ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pwedeng magpakasal tayo, Cristel. Kasal kami ni Wela. Kung hindi mo gagawin, isusumbong kita kay Dad. Kakasuhan ka ng rape. Mapapahiya ka sa publiko. Ano? Gusto mo iyon? Tanong niya. Cristel is blackmailing him. Pero hindi siya pwedeng makipagkontra sa dalaga. Pwede nitong gawin iyon. Para matapos na to, hindi kailangan ng kasal. Total hiwalay na kami ni Wela. Magsama tayo at bigyan mo ako ng anak. Matigas niyang sabi. Mabilis siyang niyakap ni Cristel. Kahit tagal kong hintay na mapasakin ka, Junver. Oo, bibigyan kita ng anak. Para sa ganun tayo nang magkasama habang buhay. Napabuntong hininga si Wela nang makababa siya ng tricycle. Nasa tapat na siya ng kanilang bahay. Lalapit na sana siya ng gate para kumatok nang bumukas iyon. Tumambad sa kanyang harapan ng kanyang ina. Pagtatakang makikita sa mukha ng ginang. Nagmamadali itong lumapit kay Wela. Anak, bakit nandito ka? Tanong ni Mariana, sabay tingin sa hawak niyang duffel bag. Tinakbo niyang distansya nilang dalawa ng kanyang ina. Niyakap ni Wela ang ina ng mahigpit. Umiyak siya ng umiyak. Hinimasimas naman ni Mariana ang likod niya. Nang may masmasan, niyaya siya ng ginang na doon na sa loob sila mag-usap. Naupo sila sa sofa sa salas. Anong nangyari, anak? Naglayas ka? Umiling si Wela. Pinalayas ako ni Junver, Nay. Gulat na gulat ang kanyang ina. Nagsimula na siyang magkwento sa mga nangyari. Nang matapos, makikita ang galit sa mukha ni Mariana. Ang kapal ng mukha niyang sampalin ka. Huwag ka nang babalik sa kanya. Kaya ka namin buhayin rito. Kapag nakita ko si Junver, ako naman magsasampal sa kanya. Nagtaas baba ang dibdib ng ginang. May sakit pa man din itong high blood. Huminahon ka, Nay. Pagpapagaan niya ng loob sa ina at hinimasimas ang likod nito. Nagmamadali namang kumuha ng basong tubig ang bunso nilang kapatid ni si Eliza. Inabot niya iyon sa ina. Ininom naman iyon ng ginang. Hayaan niyo na, Nay. Tapos na po iyon. Ang bala ko sana ay magtinda ng ulam rito. Lalo na't malapit tayo sa paaralan. Suhay siya ni Wela. Marunong din naman kasi siyang magluto dahil iyon ang hilig niya. Hilig nilang pareho ni Junver. Kaya noong niyaya siya ni Junver na magpakasal, hindi na siya nag-alinlangan dahil kaya niyang maging isang may bahay rito. Mabilis siyang inalis sa isip ang lalaki. Hindi na dapat niya iniisip ito. Kailangan niya nang tanggalin sa isip niyang lalaki at higit lalo sa kanyang puso. Mabuti iyan. Bukas simulan mo ng pagtitinda. Tiyak na maraming bibili sa'yo. Takangiting sabi ni Mariana. Kinabukasan ay maagang namalayan kay si Wela. 4 na putahe lang munang bibilhin niya. At kapag hapon naman, magtitinda siya ng merienda.
Negosyo rin nila iyon dati pero huminto lang kanyang ina dahil mas tinutukan ng ipinatayong negosyo. May-ari si Mariana ng tindahan ng tela. Hanggang ngayon ay buhay pa rin iyon. Pabilis siyang nakapaghanda at nakapagluto. Pagsapit ng tanghalian, naubos lahat iyon. Naku, mabuti na lang at nagtinda ka ulit. Namiss namin ang luto ninyo. Komento ng isang ginang. Ngumiti na lamang si Wela at nagpasalamat. Oh, bakit nga pala narito ka? Nagbakasyon ka? Tanong ng kasama ng ginang. Tumango na lamang si Wela at hindi na nagsalita pa. After lunch ay naubos ng paninda niya kaya nagluto naman siya ng merienda. Naging maayos ang negosyo ni Wela sa loob ng 1 linggo. Hanggang isang araw, may babaeng lumapit sa kanya. Kasalukuyan kasi siyang nagluluto nun. Wela? Ikaw ba iyan? Napatingin naman si Wela sa nagsalita na walang iba kundi si Leia. Ang kaklase niya noong high school. Nagmamadali siyang lumapit sa dating kaklase. Leia, oo ako nga ito si Wela. Kamusta ka na? Tanong niya. Ayos naman ako. Bakit nagtitinda ka rito? Naghiwalay ba kayo ng asawa mo? O nagbakasyon ka? Tanong ni Leia. Pinapasok niya sa pwesto ang babae at pinaupo si isang silya. Actually, hiwalay na kami. May ibinintang sa akin na hindi ko naman ginawa. Naging materialistic ko siya to the point na napagbuhatan niya ako ng kamay. Mahal ko siya pero hindi ako martir. Sobrang sakit dahil kasal kami. Pero ganun talaga ang buhay. Sabi ni Wela. At pinilit ng umiti kahit gusto niya nang umiyak ng mga sandaling iyon dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Huminga ng malalim si Leia. May trabaho akong iaalok sa iyo, Wela. Manager ako doon, pero baka mas mataas ang posisyon na ibigay sa iyo lalo na't magna cum laude ka. Mas malaki ang kikitain mo kapag ganun. Libre na rin ang boarding house. Kasama mo ako doon. Ano, go ka? Tanong ng dalaga. Mahal ni Wela ang pagtitinda pero sayang opportunity na inaalok ni Leia. Susunggaban niya na iyon. Ikaw ako. Opportunity na yan eh. Sayang. Gusto ko rin na may mapatunayan sa sarili ko na hindi lang ako hanggang dito. Higit sa lahat, may mapatunayan kay Junifer. Nangiti naman nun si Leia. Sige, sa susunod na araw tayo luluwas ng Maynila. Nag-leave lang kasi ako ng 2 araw para makita pamilya ko. Hiniling ni Wela na sana hindi sila magkita ni Junifer sa Maynila, pero sobrang lawak ng Maynila para magkita sila. Kinagabihan, nagpaalam si Wela sa kanyang ina na luluwas siya ng Maynila kasama si Leia. Ang kanyang amay nasa ibang bansa at doon nagtatrabaho bilang welder. Pahig ako na pumunta ka roon syempre. Maganda iyan. May oportunidad sa'yo. Mag-iingat ka lang lagi anak ha. Sabi ni Mariana. Niyakap naman ni Wela ang ina at nangako na aalagaan ang sarili. Matapos makapagpaalam sa bunsong kapatid, binitbit niya ng duffel bag at lumabas na sila ni Leia. Sumakay sila ng tricycle patungo sa terminal. Pagdating roon, sumakay sila ng bus. Mabuti na lang at malapit nang mapuno ang bus kaya hindi na sila naghintay pa. Ilang oras ang lumipas. Narating na nila ang kanilang destinasyon. Pagdating roon, sumakay sila ng jeep patungo sa apartment ni Leia. May room nga siya, maayos at malinis. Ang sabi ni Welay, pag-aari yun ng CEO ng kumpanyang pinagtatrabuhan ni Leia. Hindi ka na mahirapan dahil may mini kitchen na. Kumpleto na sa lahat ng gamit. Iyong kumpanya, iyan lang oh. Sabay turo ni Leia sa gusali na nasa tabi ng boarding house. Yung ibang hindi taga-syudad dito, nag-stay. Ito ng allowance mo. Pero yung iba taga rito ay may allowance. O di ba maganda? First sila tumingin sa mga empleyado nila. Pumasok na siya sa silid niya. Sa tingin mo matatanggap ako? Wala pa akong karanasan. Nag-aalala niyang tanong. Umirap si Leia. Ugali na ng babae yun noong high school sila. Bawal nega, okay? Hindi naman importante na may experience ka. Ang mahalaga willing kang matuto. Magpahinga ka na dahil bukas ay mag-a-apply ka na. Sabi ni Leia at umalis na. Nahiga siya sa kama. Kaya ko ito. Matatanggap ako basta galingan ko lang. Pagpapalakas loob ni Wela sa sarili.
Nasa udang pila na si Wela ng mga sandaling iyon. Siya nang susunod. Nang lumabas ang aplikante, siya nang pumasok. Pagpasok, bumungad sa kanyang may edad na Ginoo. Naupo siya sa sofa kung saan siya i-interviewin. Nagtanong muna ng basic information ang CEO na si Christopher Soriano bago napunta sa question and answer portion. Bakit kailangan mo ang trabahong ito? Anong nag-udyok sa'yo para mag-apply rito? Huminga si Wela ng malalim. Hiwalay po kami ng asawa ko dahil sinaktan niya po ako. Pinagbintangan ako sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Naging housewife ako after ko graduate dahil mahal ko ang asawa ko. Ngunit na-realize ko na kailangan ko ng trabaho para hindi minamaliit ang kung sino man. Gusto ko rin gamitin ang aking natapos sa inyong kumpanya. Makatulong ako dahil natutulungan niya rin ako. Mahabang paliwanag ni Wela. Hindi niya alam kung naging maganda para sa CEO ang sagot niya. Sumagot lamang si Wela ng buo niyang makakaya. You're hired. Nakangiting sabi ni Christopher. Dahil laki ang kanyang mga mata. Natanggap siya. Naluha tuloy si Wela. Maraming salamat po. Hindi ko akalain na ibibigay niyo sa akin ang ganoong posisyon. Pangako po na gagawin ko ang buo kong makakaya para magampanan iyon. Pangako ni Wela sa Ginoo. Ngumiti ang lalaki at nakipagkamay sa kanya. Congratulations. Pwede ka na magsimula bukas. Sabi ni Christopher. Malapad ang kanyang ngiti ng lumbas ng opisina. Hinintay niya si Leia. Nang dumating ang dalaga, kaagad na ibinalita ni Wela ang magandang balita. Tuwang-tuwa si Leia. Congratulations! Deserve mo yan. Tiyak na kapag nagkita kayo ni Junifer, may pagmamalaki ka na kasi. Ay, sorry. Nag-peace sign ito. Ngumiti lamang siya. Ayos lang. Wala ko intensyon na magyabang. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng payapang buhay at magandang trabaho. Dahil pinalakas mo ang loob ko, treat kita ng dinner. Masigla niyang sabi. Aba, gusto ko yan. Sabi naman ni Leia. Nagtawanan ng dalawa. Lumipas ang 2 buwan at naging magandang performance ni Wela sa kumpanya. Sobrang natuwang CEO kaya ginawa rin siya ng pagkakilala. Lumaki rin ang sahod niya at nakapag-ipon. Ngunit habang nasa opisina siya noon ng mga sandaling iyon, biglang hinalukay ang kanyang tiyan. Nagmamadali siyang tumayo at nagduwal sa sink pero wala naman siyang inilalabas. Nanlamig ang kanyang katawan nang may maalala. 2 months na akong delay. Ibig sabihin, buntis ako? Hindi makapaniwala niyang tanong sa sarili. Masaya siya dahil buntis siya pero nalungkot dahil walang kikilalanin na ama ang kanyang anak. Hinaplos ni Wela ang tiyan. Ayos lang kahit wala kang ama. Ang mahalaga nandito ako. Kaya ko maging ina at the same time ay ama mo. Pagkausap ni Wela na nasa kanyang tiyan. Ngunit kailangan niya pa rin masiguro kung buntis nga ba talaga siya. Baka may sakit lang siya. Kaya nung pag-out niya dumaan si Wela sa isang butika at bumili ng PT. Kaagad niyang ginamit iyon pagdating sa kwarto. Confirm. Buntis nga siya. Nakatitig lamang siya sa PT nang pumasok si Leia. Hey Bes, kamusta ang awardee of the month na? Nabitin ang sasabihin ng kaibigan nang makita ang hawak niya. Tumabi si Leia sa kanya. Buntis ka. Sasabihin mo ba ito kay Junifer? No, hindi niya kailangan malaman. Wala siyang karapatan na malaman na buntis ako. Pagkatapos niya akong palayasin? No way. Sigaw ni Wela. Uy, seryoso masyado? Relax ka lang. Hindi niya malalaman, okay? At saka ang layo niya sa atin. Huwag kang paranoid dyan. Tumayo na si Leia. Nagluto ako ng hapunan, share na tayo doon. Baka pagod ka lang. Sabi ng babae saka lumabas na. Si Wela naman ay napabuntong hininga siya. Marahil natakot lang siya nang tanungin iyon ni Leia. Bumalik si Leia na may dalang ulam at pagkain. Pinagsaluhan na nila iyon. Okay ka na? Tanong ni Leia. Tumango siya. Pasensya ka na. Marahil natakot lang ako na baka malaman niya na buntis ako. Hindi ako makipag-ayos sa kanya dahil lang sa bata. Wala siyang karapatan sa bata. Mahinahon niyang sabi. Tumango na lamang si Leia
at niyaya na ulit siyang kumain. Hindi may iwasang mapahiyaw ni Cristel dahil sa pang-apat na pagkakataon ay failed ang pagbubuntis niya. Hindi talaga siya mabuntis-buntis. Irregular kasi ang menstruation niya at ang akala niya ay buntis siya pero hindi pala. Sa inis, naitapon niyang pregnancy test. Paano na ito? Hindi ko mabigyan ng anak si Junver. Baka iwan niya na ako. Malungkot na sabi ni Cristel sa sarili at hindi napigilan na umiyak. Doon naman pumasok si Junver galing sa trabaho. Cristel, okay ka lang? Bakit umiiyak ka? Tanong ng lalaki. Umiling lamang siya. Wala, nalulungkot lang siguro ako dahil hindi pa tayo kasal. Pagdadahilan ni Cristel, hinawakan ni Junver ang kanyang tiyan. Buntis ka na ba? Kung buntis ka, pakakasalan kita. Nagbaba ng tingin si Cristel. Wala ring saysay kung itatago niyang totoo. Hindi pa ako buntis, Junver. Pero please, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Aniya habang nangiyak-ngiyak na. Huminga ng malalim si Junver, saka tumayo. Alam mo naman na iyan ang gusto kong mangyari, di ba? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para magbuntis, Cristel. Matigas na sabi ni Junver, saka nagbihis na. Iwan mo ba ako, Junver? Tanong niya. Lumingon ito sa kanya. Hindi ko masasagot sa ngayon, Cristel. Huwag muna natin pag-usapan iyan. Pagod ako. Sabi nito. Mabilis lumipas ang panahon at 6 na buwan nang ipinagbubuntis ni Wela. May mga masaya sa kanyang pagbubuntis at hinulaad kung anong kasarian niyon. Mamaya pa kasi siya magpapa-ultrasound para malaman kung babae ba o lalaking dinadala niya. Tiyak na lalaki ang ipinagbubuntis mo, Wela. Sabi naman ni Leia. Pinangunahan talaga, no? Ani Wela na natawan na rin. Mas nagustuhan ni Christopher ang performance ni Wela sa kumpanya. Lumipas ang 2 buwan at nagpaalam si Wela sa kanyang boss na mag-leave. Malapit ka na kasing mga anak eh. Sige, pinapayagan kita. Take your time lang, iha. Always welcome ka rito sa kumpanya. Pero kung gusto mo naman at kaya mo naman, pwede naman work from home ka habang nagpapahinga ka sa panganganak. Lalo na kung cesarean ka. Mahabang sabi ng CEO. Nanlaki ang mga mata ni Wela sa narinig. Hindi niya akalain na papayagan siya ng boss na mag-work from home. Maraming salamat po, boss. Napakabait niyo po. Halos mangiyak-iyak niyang sabi. Hinawakan ng boss niya ang kanyang kamay. Parang ama na rin kasi ang turing ni Wela sa Ginoo. Napakasipag at dedikado ka sa ginagawa mo, kaya ayos lang sa akin iyon. Kawalan ka sa kumpanya kung mawawala ka ng ilang linggo. Sabi ni Christopher. Nang mga sandaling iyon, nag-uumapaw sa tuwa ang puso ni Wela dahil natagpuan niyang kumpanyang mapagmahal sa mga empleyado. 5 taon nang lumipas, balaki ng anak ni Wela na si Livy. Nag-aral na rin sa pribadong paaralan. Na-promote na rin si Wela kaya mas nakapag-ipon siya at nakabili ng bahay na ibinenta ng isang kakilala ni Leia. Kaya masaya siya dahil kahit single mother lamang siya, natutustusan niyang pangangailangan ni Levi. At nakapag-ipon pa, may sarili na ring brand new car si Wela na inisyu sa kanya ng kumpanya para magamit niya sa paghatid sundo kay Levi. Kinuha rin niyang ninong si Christopher at ibang nasa mataas na posisyon nang mabinyag si Levi, pero laging itinatanong ni Levi kung nasan ang ama niya. Sinabi ni Wela ang totoo na hiwalay na sila. Study well, okay? I will pick you up at 11 a.m., okay? Tanong pa ni Wela sa anak nang ihatid niya sa paaralan. Tumangon naman si Levi matapos siyang halikan sa pisngi. Pumasok ng bata sa loob ng paaralan. Pumasok na rin siya sa kanyang sasakyan at pinasibadian patungong kumpanya. Sa kabilang banda naman, nag-away sina Cristel at Junver dahil sa hindi makaubo ng batang dalawa. Nasa silid ang dalawa at nagtatalo. Ikaw may problema, Cristel. Dahil may deparasya ka sa matris. Sigaw ni Junver. Ano? Hiwalay mo na ako? Baka gusto mong matanggal sa trabaho. Pagbabanta ni Cristel. Napaupo na lamang si Junver at nahilamos ang kamay sa mukha. Gustong-gusto niya nang magkaroon ng anak. Pero hindi siya mabibigyan ni Cristel dahil may diferensyang babae sa matres.
Umalis ka na muna, Cristel. Na-stress ako. Please? Nakiusap ni Junver. Lumabas ng silid si Cristel at pabagsak na isinira ang pinto. Napabugas siya ng hininga. Sumagi sa isip ni Junver sa Wela. Kamusta na kaya siya? Nang masandaling iyon, nakakaramdam ng pagsisisi si Junver dahil hiniwalay niya si Wela. Lagi silang nagtatalo ni Cristel at minsan, hindi madalas sa lambing ang babae. May anak kaya kami? Hindi niya napigilan na itanong sa sarili. Hindi posibleng makabuo sila ni Wela, lalo na't ilang buwan din silang nagsama sa isang bubong. Mommy, you're beautiful. Bulalas ni Levi nang makita si Wela na lumabas ng silid. Napangiti naman siya. Dumapit siya sa anak at binuhat ito. Gwapo ka rin, anak. Thank you for the compliment, sweetie. Wika ni Wela at hinalikan sa pisngi ang anak. Mana po ako sa inyo, Mami. Natawa na lamang si Wela. Niyaya niya ng anak na lumabas ng bahay. 6:30 na ng gabi. 7:00 magsisimulang event. Karawan iyon ng CEO nila. Nang makapasok sa sasakyan, pinasibad na iyon ni Wela patungo sa hotel kung saan gaganapin ang event. Nang makarating roon, lumabas sila ng anak at pumasok sa loob ng hotel. Kaagad naman silang pinapasok ng gwardya. Maraming ng taong naroon ng mga sandaling iyon. Niyakap ni Wela si Levi. Saan ka ba nagpunta, anak? Nag-aalala ako sa iyo ng gusto. Kaagad naman na humingi ng sorry si Levi at nangakong hindi na maulit ang nangyari. Huminga si Wela ng malalim. Pwede ba tayo mag-usap, Wela? Tanong ni Leia. Tumango naman si Wela at tumayo. Narito si Junver. Nagkita sila ni Levi. Umalis na kayo. Ako na lang bahalang makipag-usap kay Sir Christopher kapag nakita ko siya. Sabi ni Leia. Ipinakita na kasi ni Wela ang picture ni Junver kay Leia. Dahil sa kaba, nagmamadaling hinila ni Wela ang anak at sinabi na masamang pakiramdam niya. Kagad silang lumabas ng hall at sumakay ng kanilang sasakyan. Nakahinga na ng maluwag si Wela nang makaalis sila sa lugar na iyon. Hindi pwedeng malaman ni Junver na anak niya si Levi. Matigas niyang sabi. Kasalukuyang nagmamaneho si Junver ng mga sandaling iyon. Papunta siya sa isang lugar para makapag-isip ng mabuti. Nitong mga nakarang araw, nawawala siya sa focus dahil na rin sa dami ng kanyang iniisip. Ngunit nang matapat si Junver sa isang private school at saktong may patawid ng mga bata, dahil nga sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya napansin ang pagtawid nito. Kaagad niyang inapakan ng preno. Napamura siya dahil nabangga niya pa rin ang bata. Pero alam niyang hindi naman gaanong napuruhan nito. Nagmamadaling lumabas ng sasakyan si Junver at tinungo ang bata. Umiiyak ito. Aray ko, ang sakit! Daing ng bata habang nakahawak sa paang may gasgas. Yumuko siya. Ito yung bata na nakita niya sa birthday party ni Christopher Soriano. Si Levi. Dadaling kita sa klinik. Pasensya na, lutang kasi ang tiyo mo. Paghingi ni Junver ng paumanhin kay Levi. Tumango naman ang bata. Tinulungan niya itong tumayo at nagpunta sila sa loob ng paaralan. Nang makarating sa klinik, ineksamin ang bata ng nakatalagang nurse. Sinabi niya ang nangyari. Mga gasgas lang pong natamo ni Levi, sir. Wala naman pong masamang nangyari sa bata. Mabuti na lang at kaagad niyong naeprenong sasakyan. Nakangiting sabi ng nurse. Nakahinga naman si Junver ng maluwag roon. Lumabas na sila ni Levi ng klinik. Inihati niya ng bata sa silid-aralan nito. Kayo po yung nasa party po nun, di ba? Tanong ni Levi. Ngumiti si Junver. Oo, ako nga. Babae si Tito next time. Kakain tayo sa labas. Pwede ba yun? Tanong niya. Excited na tumango ang bata. Oo naman po. Gusto ko po iyon. Natawa naman siya sa sagot ng bata na may kasamang palakpak. Hindi niya alam pero maganang loob niya sa bata. Nagpaalam na siya rito at nagtungo na sa kanyang pupuntahan. Saan ka pupunta? Tanong ni Cristel nang makita si Junver na nagbibihis. Humingi muna si Junver ng half day dahil ngayon niya ititreat si Levi. May nakilala akong bata noon sa birthday party ni Christopher Soriano at nabundol ko siya nung isang araw. Para makabawi, kakain kami sa labas. Paalam ni Junver. Kumunod ang noo ni Cristel.
Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak? Kaya ganyan ka na? Naghanap ka ng bata para sa ganun? Hindi ka mangulila sa pagkakaroon ng anak? Tanong ni Cristel. Huminga ng malalim si Juniver. Cristel, tanggap ko nang hindi tayo magkakaanak. May diferensya ka sa matres. Huwag ka nang mag-isip ng negatibo. Gusto ko lang i-treat yung bata dahil sa nagawa ko. Wala akong nakikitang mali roon. May di na seryoso niyang sabi. Lahat na lang binigbigyan ng kahulugan ni Cristel. Naaasar ni si Juniver. Kung ganun, bakit hindi mo hiwalayan si Wela? Sigaw ni Cristel. Napabuntong hining ang lalaki. Cristel, hindi ko na alam kung nasan si Wela. Hindi pa ba sapat na pinili kita? Niinis niyang sabi at minadali ang pagbibihis. Maglas 11 na at malapit ng uwian ng bata. Napaupo na lamang si Cristel sa kama. Siya naman ay lumapit sa babae at hinalikan sa noo. I have to go. Babalik rin ako agad. Paalam niya. Lumabas siya ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Nang makarating sa school, pumasok na siya sa loob ng school compound at hinanap si Levi. Palabas na kasi ang mga estudyante. Iyon lang, baka nakauwi na. Sabi niya sa sarili. Pumunta na lang siya sa silid-aralan to at nakita ron ng bata na nakaupo at may pagkain na dala. Levi, tawag ni Juniver sa bata. Tumingin naman sa kanyang bata. Nagdiningning ang mga mata nito nang makita siya. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Bakit po tito? Magalang na tanong ni Levi. Ngayon tayo kakain sa labas. Halika na. Excited naman na inilagay ni Levi ang lunchbox. Saka kinuwang bag at sabay silang umalis si Juniver. Sumakay sila ng kanyang sasakyan at nagtungo sa isang sikat na restaurant. Pumasok sila sa loob niyon at naghanap ng mesa. Nang makaupo, nag-order na ng pagkain si Juniver. Ilang sandali lamang ay dumating ng order nila. Ang sarap naman po ng pagkain, tito. Napangiti naman si Juniver. Nga pala, tito, may event po kami sa Friday. Punta kayo ha. Sasali po ako sa pagtutula. Nakangiting sabi ni Levi. Sure, pupunta ako para makita kitang tumula. Sagot ni Juniver. Yes po, bata pa lang po kasi ako. Mahilig na po akong tumula. Naisip ni Juniver. May pagkakapareho pala sila ng bata. Nung nasa elementary at high school siya, mahilig na siyang tumula. Iyon ang isa sa talent niya. Minsan, inilalapit si Juniver sa iba't ibang school. Alam mo ba na mahilig din akong tumula nung elementary hanggang high school ako? Pagbibigay alam niya sa bata. Talaga po? Parehas po pala tayo. Sabi ni Mami, namana ko daw po ang pagtutula sa daddy ko. Sabi ni Levi, pero kaagad ding lumungkot. Biglang nakaramdam si Juniver ng awa sa bata. Baka patay ng papa nito. Bakit biglang lumungkot? Patay na ba papa mo? Tanong niya. Hindi po. Ang sabi ni Mami, iniwan kami at ipinagpalit kami sa ibang babae. Nakaramdam ng guilt ng mga sandaling iyon si Juniver. Ganon din kasi ang ginawa niya kay Wela. Ngayon niya napagtanto na mahirap ang broken family lalo na kung may batang nagsasuffer. Hindi naman sinabi ni Mami kung bakit iyon nagawa ni Daddy. Hindi ko pa daw pwedeng malaman yun kasi bata pa ako. Ganun pa man po, naibibigay ni Mami ang mga pangangailangan ko po. Kung may hilingin lang po ako, iyon ay ang makasama si Daddy. Maluhaluhang sabi ni Levi. Kinuha ni Juniver ang panyo sa kanyang bulsa at ipinahid yun sa mga mata ng bata. Huwag ka nang umiyak, kain na lang tayo. Alok niya. Ginawa naman iyon ng bata. Ayaw naman niyang mag-advise dahil hindi naman alam ni Juniver ang buong kwento ng ina ng bata at ang ama nito. Ano pong pangalan niyo? Tanong ng bata. Oo nga pala, hindi pala siya nito kilala. Juniver ang pangalan ko, Levi. Tumango-tango naman ang bata. Matapos nilang kumain, niyaya na ni Juniver si Levi dahil mag-alauna na. May pasok pa ito ng hapon. Hinawakan ni Levi ang kanyang kamay. Hindi sa malamang kadahilan, nakaramdam ng kakaiba si Juniver sa hawak na iyon ng bata. Nagpaalam muna sandali si Wela sa kanyang boss dahil may ibibigay siya kay Levi. Merienda nito na binili niya.
Madalas kasi ay lumalabas ang bata para bumili ng pagkain. Nag-aalala siya dahil baka maulit ang nangyayari kay Levi nung isang araw. Sumama raw ito sa mga kaklase. Nagasgas ang anak at mabuti na lang walang masamang nangyari rito. Mabait naman daw yung lalaki na nakabangga sa anak. Pagdating ni Wela sa room ng bata, wala rin ang anak. Kinabahan na siya. Milo, nasan si Levi? Tanong niya sa kaklase ng anak na nasa tabi ng pintuan. Sumama po sa isang lalaki kanina. Kilala daw po yun ni Levi, tita. Tugon ni Milo. Mas lalong kinabahan si Wela. Sino kayang lalaking iyon? Baka naman balak kidnapin at iparansom sa kanya. Napamura siya at labis na nag-alala sa bata. Naupo si Wela sa gilid, kung saan may sementadong upuan roon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita sa di kalayuan si Levi na may kasamang lalaki. Namukhaan niya kung sino iyon. Walang iba kundi si Juniver. Kaagad siyang nagtago sa isang sulok na may harang ng mga halaman. Kailanman ay hindi sinabi ni Wela ang totoong pangalan ng ama ni Levi. Kaya kahit magpakilala pa si Juniver sa anak, ay ayos lang. Galingan mo sa pag-aaral ha, para matuwa si mami mo. Salamat sa pagsama sa akin. Magilaw na sabi ni Juniver. Napalingon si Wela sa pinagtataguan. Nasa labas si Juniver ng room ng bata. Napapikit siya. Nakita ng mag-ama. Aniwela sa sarili at napabuntong hininga. Opo, gagalingan ko po tito. Punta po kayo sa Friday rito sabi naman ni Levi. Ngunit bago pa man makasagot si Levi, nagsalita si Milo. Levi, pumunta rito kanina ang mami mo, kaso wala ka. Sabi ko may kasama ka. Sabi ni Milo. Hindi kaya magalit si mami mo? Dahil hindi naman niya ako kilala at kasama mo ako? Maririnig sa boses ni Juniver ang pag-alala. Hindi po iyan. Ako na po ang magpapaliwanag kay mami. Okay naman po ako. Wala namang masamang nangyari sa akin. Nakangiting sabi ni Levi. Kinapik na lang ni Juniver ang ulo ng bata at nagpaalam na. Nakahinga naman ng maluwag si Wela. Naghintay muna ng ilang sandali si Wela nang matiyak na wala na ron si Juniver. Lumabas na siya sa pinagtataguan. Pumunta siya sa silid-aralan ng anak. Mami! Sigaw ni Levi nang makita siya. Lumapit ang bata sa kanya. Inabot ni Wela ang dalang paper bag rito. Merienda mo mamaya para hindi ka na lumalabas ng school. Sabi niya. Hinalikan ni Levi ang pisngi niya at nagpasalamat. Mami, may sasabihin po ako. Huwag po kayong magagalit ha. Alam na ni Welang sasabihin ng anak. Ano yun anak? Hindi ko ipapangako kasi hindi ko pa naman alam ang sasabihin mo. Gagawin ni mami na hindi magalit ng sobra. Magiliw niyang sabi. Sumama po ako kanina sa isang lalaki po. Juniver po ang pangalan. Pumunta po kami sa restaurant para kumain. Namit ko na po siya sa party ng boss po ninyo. Sobrang bait po niya. Masiglang sabi ni Levi. Lukso ng dugo. Hindi niya nang pigilan na sabihin sa sarili. Huwag ka nang sumama sa kanya anak, please. Oo, mabait siya pero paano kung may balak pala siyang masama sa'yo? Ano laging sinasabi ni mami? Huwag ka basta-basta magtitiwala. Payo ni Wela sa anak. Tumango si Levi pero nakita niyang luwas sa mga mata nito. Alam niyang masamang loob ng anak na bawalan nito na maging malapit kay Juniver. Ginagawa to ni mami para sa kabubuti mo, okay? Pilit na tumango si Levi. Sakto naman na. Dumating ng teacher nila. Nagpaalam na si Wela sa anak at binati ang guro. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga habang tinatahak ang daan patungo sa kumpanya. Alam niya hindi susundin ni Levi ang sinabi niya. Ama niya ibang nagagawa ng lukso ng dugo. Ngunit gagawin kong lahat para hindi mapalapit si Levi kay Juniver. Hindi pwedeng malaman ni Juniver na anak niya si Levi. Matigas na sabi niya. Naging mapag-usisa si Cristel sa bata na kinakatagpo ni Juniver. Kaya gumawa siya ng paraan para makilala kung sino ang bata. Kinausap niyang kilalang private investigator. Sundan mo si Juniver at bigyan mo ako ng litrato ng bata at kung sinong sumusundo sa kanya. Utos ni Cristel. Makakaasa kayo, ma'am. Tugon naman ng private investigator at umalis na. Isang linggong lumipas. Nagkaroon na ng result ang ginawang pagmanman ng private investigator sa bata.
Inilapag ng PI ang isang brown envelope na nasa mesa ni Cristel sa bahay nila ni Junifer. Simula na magsama sila ng lalaki. Tumira sila sa bahay na regalo kay Cristel. 6 na taon nang nakakaraan. Kinuha yun ng babae at inilabas ang malitrato mula sa loob. Nalaki ang kanyang mga mata na makita ang nasa litrato. Walang iba kundi si Wela. Hindi man niya na-meet personally ang babae pero alam niyang si Wela iyon. Dahil pinakita sa kanya ni Junifer ang litrato ng dating asawa noon. Maraming salamat sa impormasyon, sabi ni Cristel at ibinigay sa lalaking isang sobre na naglalaman ng pera. Kagad naman na umalis ng lalaki. Hindi pwede malaman ni Junifer na anak niyang bata. Hindi ko hayaan na mawala siya sa akin. Seryosong sabi ni Cristel at hindi maiwasan ang tumulo ang luha sa mga mata. Pakiramdam niya, unti-unti nang nawawala si Junifer sa kanya. Kolda rin kasi sa kanyang lalaki. Nangako naman si Cristel na gagawin ng lahat. Manatili lang si Junifer sa kanyang tabi. Hindi naman pwedeng ipaiwas yung lalaki sa bata. Tiyak na magtataka si Junifer. Napasabunod si Cristel sa buhok dahil sa inis na nararamdaman. Gabi iyon. Mahimbing na natutulog si Noella at Levi. Bandang 11:00 iyon ng gabi nang biglang umiyak si Levi. Nagmulat ng mga mata si Wela at tiningnan ng anak. Levi, okay ka lang? Tanong niya. Nang hindi sumasagot si Levi at panay daing ang masakit, kinarga ni Wela ang anak. Kaganyang dinala ang bata sa pinakamalapit na ospital. Mrs. Nagising si Wela dahil sa tawag na iyon. Nasa harapan niya ng doktor. Nagmamadali siyang tumayo. Yes, Doc. Kumusta pong lagi ng anak ko? Nag-aalala niyang tanong. May leukemia ang anak mo, Mrs. At kailangan niya ng stem cell. Nagaling sa iyo para gumaling siya. Sabi nito sa malungkot na tinig. Natigilan si Wela sa sinabi ng doktor. Ayaw magproseso sa utak niya ang mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na may leukemia ang anak niya. Sinundan niya ang doktor patungo sa silid ni Levi. Hindi niya napansin na nailipat na palang bata. Nang makapasok, nanghinang napaupo si Wela sa sofa habang pinagmamasdan ng anak na may dextrose sa katawan. Dumapit siya sa anak at hinaplos ang pisngi ng natutulog na bata. Kapag nabuntis ka ng anak, doon makukuha ang stem cell. Don't worry, gagawin namin ang lahat para makain ni Levi. Ang lahat bago ka manganak. Payo ng doktor. Napatango-tango na lamang si Wela. Lutang siya ng mga sandaling iyon. Saan siya kukuha ng stem cell? Gayong wala naman siyang asawa. Biglang pumasok sa isip niya si Junifer. Huminga siya ng malalim. Wala na akong ibang choice, kundi sabihin kay Junifer ang totoo. Kung yun ang magiging daan para gumaling lang si Levi, gagawin ko. Anay habang pinagmamasdan ng anak. Dahil sa nangyari, humingi ng 1 week leave si Wela para maasikaso si Levi. Pinapakain ni Wela si Levi ng mga sandaling iyon. Mommy, gagaling pa po ba ako? Tanong ni Levi. Ngumiti siya. Oo naman anak, gagaling ka. Tugon naman ni Wela. Hindi na nagsalita pa si Levi. Pagkatapos siyang mapakain ng anak, binisa niya na ito. Gusto mo ba makilala ang iyong ama, Levi? Tanong ni Wela. Biglang nagningning ang mga mata ng bata. Oo naman po. Pupunta po ba siya rito? Excited na tanong ng bata. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ng anak. Kakausapin ko siya mamaya anak. Tiyak na matutuwa iyon kapag nakita ka. Tumango-tango si Levi. Hinalikan niya ng anak at nagpapaalam na naaalis na. Nakatayo si Wela sa tapat ng Miguel's Corporation. Doon nagtatrabaho si Junifer at tiyak na naroon pa rin ang lalaki. Matapos sabihin ni Wela sa gwardyang sadya niya, pinapasok na siya sa loob ng gusali. Lumapit siya sa receptionist at tinanong kung anong floor si Junifer. 8th floor po ma'am. Office of the Assistant VP. Magilo na sabi ng babae. Hindi akalain ni Wela na ganun pala kalayo ang narating ng asawa. Well, asawa pa rin naman niya ito dahil hindi pa naman sila anal. Never na nakapasok si Wela sa gusali. Hindi naman siya pinapayagan nun ni Junifer na pumunta siya roon kahit na magdala ng lunch nito. Matapos magpasalamat, nagtungo na siya sa elevator na magdadala sa kanya sa 8th floor. Nang makarating roon, hinanap yung opisina ni Junifer. Nang makita iyon, dumapit siya at kumatok. Huminga si Wela ng malalim nang bumukas ang pintuan. Bumungad sa kanyang harapan ng isang lalaki na naka-office attire
na walang iba kundi si Junifer. Napakagwapo pa rin ito sa pagdaan ng mga araw. Gulat ang makikita sa mukha ng lalaki. Wala, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Junifer. Tumango si Wela. Ako nga ito. At kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ka ng anak nating Junifer. Nangangamba ni sabi ni Wela. Napatayo si Junifer mula sa swivel chair nang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Tinungo ni Junifer iyon at binuksan. Ganun na lang ang gulat niya nang makita si Wela sa labas. Tinanong pa niya kung ito ba si Wela dahil hindi siya makapaniwala na pupuntahan siya ng dating asawa. Mas nagimbal si Junifer nang malaman na may anak sila. Niyaya niya sa loob si Wela para doon sila mag-usap. Baka may makakita sa kanila sa labas. Nang makaupo sila sa sofa, nagsalita siya. Anak? Paano ako nagkaroon ng anak sa'yo? Kung mayroon man, bakit ngayon mo lang sinabi? Nagtatakang tanong ni Junifer. Pero naroon ang saya sa dibdib niya sa kaalaman na meron silang anak ni Wela. Huminga ng malalim si Wela. Si Levi ang iyong anak, Junifer. Yung bata na nabangga mo noon. Nakita rin kita na hinatid mo siya sa room niya nang minsang yayaan mo siyang lumabas. Naroon ako nun sa labas dahil bala kong bigyan ng merienda si Levi. Pagbibigay alam ni Wela. Hindi ko akalain na nakita mo na kami nun. Bakit hindi mo sinabi na ama niya ako? Nagugulan na tanong ni Junifer. Sasagutin ko lahat mamaya, Junifer. Pwede ka ba ngayon? Sinabi ko kay Levi na ipapakilala kita sa kanya. Tugon ni Wela. Ibig sabihin nagbuntis ka nung naghiwalay tayo? Nagtatakang tanong ni Junifer. Tumango si Wela. Gusto ko na malaman ang sagot ngayon. Bakit mo siya itinago sa akin? May bahid ng galit at hinanakit na tanong ni Junifer. Biglang sumeryoso si Wela. Makikita ang galit sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo na anak mo si Levi? Matapos mo akong ipagpalit sa iba? Kung hindi dahil kay Levi, hindi ako pupunta rito, Junifer. Matigas na sabi ni Wela. Natigilan si Junifer sa sinabing iyon ni Wela. May punto nga naman ang dating asawa. Ano bang karapatan niya sa bata gayong ipinagtabuyan niya si Wela? Ngunit ama pa rin ako ni Levi at may karapatan ako sa kanya. Kaya pala ganun na lang kagaan ang loob ko kapag kausap at kasama ko siya dahil anak ko pala siya. Komento ni Junifer. Sinaktan mo ako sa ginawa mo, Junifer. Kaya hindi mo ako masisisi. Pwede saka na lang natin pag-usapan ito. Kailangan ka ni Levi. Gusto kanyang makita. Hihintayin na lang kita sa labas ng gusali. Baka machismis pa tayo kapag nakita nilang magkasama tayo. Sabi ni Wela. Tumayo ng babae at umalis na ng kanyang opisina. Pagkarating nila Wela at Junifer sa ospital, tulog pa si Levi. Naroon si Leia para bantayan ang inaanak. Hindi na ito nagtaka nang makita si Junifer. Alam naman kasi ng kaibigan ang lahat. At balak niya. Open naman si Wela kay Leia. Tumayo ito at nagpaalam na naaalis. Maraming salamat sa pagbabantay, Leia. Tatanawin kong utang na loob ito sa'yo. Madamdamin niyang sabi. Ano ka ba? Wala iyon. Magkumari tayo. Kaya damayan lang. Inaanak ko yan eh. Sabi na lang ng babae. Saka nagpaalam na rin kay Junifer. Naupo si Junifer sa tabi ng kama ni Levi. Saka hinaplos ang pisngi ng anak. Anak ko, ang liit ng mundo. Hindi ko akalain na magtatagpo tayo sa hindi inaasahan na pagkakataon. Puno ng pagsuyo na sabi ni Junifer. Parang may humaplos sa puso ni Wela sa sinabi ng lalaki pero hindi niya iyon pinansin. Niloko siya ni Junifer at naroon ang lalaki para kay Levi. Wala ng iba. May leukemia siya at kailangan ng stem cell para sa operasyon niya. At mangyayari lang yun kapag may mangyari sa atin. Kailangan mo akong buntisin, Junifer. Sabi ni Wela. Natigilan si Junifer ngunit bigla rin nakabawi. Sige, gagawin ko ito para kay Levi. Sabi ni Junifer. Bigla yung naalala si Cristel. Paano si Cristel? Kayo pa ba? Tanong ni Wela. Oo, simula nang maging kami. Lumaki ng income ko at na-promote ako. Pero sasabihin ko ito kay Cristel. Wala siyang magagawa dahil hindi naman kami kasal. Sabi ni Junifer. Napangiti siya ng mapait.
Ambisyoso pa rin si Junver hanggang ngayon. Well, tama nga naman si Junver. Hindi sila kasal ni Cristel, kaya nasa kanya pa rin ang karapatan. Gagawin ni Well ang lahat para kay Levi. Wala siyang nakikitang mali kapag may nangyari sa kanila ni Junver dahil kasal pa rin sila. Pag uwi ni Junver, hinanap niya kaagad si Cristel. Nakita niyang babae sa silid nila at nag-aayos ng damit. Tumayo ito nang makita siya. Junver! Sigaw ng babae. Nilapitan at niyakap siya. Hindi gumanti ng yakap si Junver. Napansin iyon ni Cristel. May problema ba, Junver? Tanong nito. Huminga siya ng malalim. May sasabihin ako sa iyo, Cristel. May anak kami ni Wella. Hindi nagulat si Cristel at napansin iyon ni Junver. Bakit parang hindi ka nagulat? Nagtatakang tanong ni Junver. Dahil matagal ko nang alam na may anak kayo ni Wella. Pinaimbestigan ko kayo ng bata at nalaman ko na anak mo si Levi. Sabi ni Cristel. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabing iyon ng babae. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natawang babae. Bakit ko naman sasabihin, Junver? Bobo ba ako para sabihin iyon? Siyempre iiwan mo ako kapag nangyari iyon. Ngayon na alam mo na, iiwan mo pa rin ako? Sabi nito kasabay ng pagtulo ng luwas sa mga mata. Selfish ka, Cristel. Oo, may sakit si Levi at kailangan niya ako. Sila pa rin ang pamilya ko at hindi ko kaya makitang nahihirapan ng anak ko na wala akong ginagawa. Matapos kong ibigay sa iyo lahat, ang kapangyarihan at kayamanan na kailangan mo, iiwan mo pa rin ako? Wala kang isang salita, Junver. Gusto mo lang makuha ang gusto mo, kaya mo ako pinatulan. Sigaw ni Cristel at pinagsusuntok ang lalaki sa dibdib. Hinayaan lang iyon ni Junver. Kung iyon magpapagaan sa loob ni Cristel, hinawakan niyang mga kamay ng babae nang maramdaman na nasasaktan na siya. Kailangan ako ng bata, Cristel. May sakit si Levi, leukemia. At malulunasan ng iyon sa pamamagitan ng stem cell na manggagaling kay Wella. At napagtanto ko na madami akong pagkukulang sa kanila. Kailangan kong bumawi sa pamilya ko. Kailangan nila ako. Malungkot na sabi ni Junver. Umiyak na nun si Cristel at napaupo sa kama. Una pa lang alam natin na mali ang meron tayo. I'm sorry, Cristel. Pero hindi ko maatim na mawalang anak ko dahil sa pagiging selfish ko. Sabi niya saka pumasok sa wardrobe at kinuha ang maleta at nag-impake. Hinayaan lang siya ni Cristel. Wala ring magagawang babae na pigilan siya. Dahil buo ng desisyon niya. Nang matapos si Junver, lumabas na siya ng silid saka nagtungo sa sasakyan. Bukas na bukas din, magre-resign na ako. Sabi niya sa sarili. Dahil sa sobrang galit na nararamdaman, binasag ni Cristel ang mga gamit sa kanilang silid at umiyak ng umiyak. Hanggang sa maalala niya si Mark, ang lalaki naging takbuhan niya nitong mga nakarang araw. Nawala si Junver. Kaga naman iyong sinagot ng binata. Cristel, bakit? Tanong ng nasa kabilang linya. Umiyak nang umiyak si Cristel. Nag-alala si Mark. Anong nangyari, Cristel? Nandiyan ka ba sa inyo? Wait, at pupuntahan kita. Nagmamadaling sabi ni Mark at kaagad na pinatay ang tawag. Ilang sandali lamang dumating na si Mark. Nakapasok ang lalaki dahil may duplicate key ito. Ginawa nito iyon ng paraan para kapag emergency, mapuntahan ni Mark si Cristel. Nagmamadaling umakyat ang lalaki sa silid ni Cristel at nang makitang nakaupo sa sahig ang babae at hilam ng luha, mabilis niya itong nilapitan. Ikinulong ni Mark ang palad sa mukha ng babaeng lihim na nagugustuhan. Anong nangyari, Cristel? Tell me. Nandito ako para makinig. Sabi ni Mark. Muli, naglandas ang luha sa mga mata ng babae. Kaagad niyang pinunasan iyon. Umalis na si Junver. Pinili niya si Wella dahil kailangan ng kanilang anak ang stem cell. May sakit ang bata na leukemia. Mangyayari lamang yun kapag nagbuntis si Wella. Ibig sabihin, may mangyayari sa kanila. Mangiyak-iyak na sabi ni Cristel. Cristel, noon pa lang sinabi ko na wala kang magagawa kasi kasal si Junver at Wella. Please, maawa ka sa sarili mo. Isipin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. Ang tatay mo. Ako, paano kami kapag nawala ka? Huwag mo nang habulin si Junver. Nandito ako para alalayan ka.
hanggang sa makamove on ka. Puno ng sinseridad na sabi ni Mark. Salamat dahil lagi kang nandiyan sa tabi ko kapag kailangan ko ng karamay. Isa kang mabuting kaibigan, Mark. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Cristel. Ganun kakahalaga sa akin. Puno ng pagsuyo na sabi ni Mark. Bumaba ang tingin ni Mark sa labi ni Cristel. Ang labi na gusto na nitong tikman noon pa man. Hinalikan ng lalaki si Cristel. Nagpaubaya naman ng babae at ng sandaling iyon, may nangyari sa kanila. Nitong mga nakarang araw, napansin ni Well ang pagbabago sa kanyang sarili. Madalas na siyang wala sa mood at inaantok. 2 buwan na rin na natili si Junver sa kanila. Sa unang gabi na natili si Junver ay may nangyari sa kanila. Nasa kwarto si Wella ni Levi ng mga sandaling iyon at kagigising lamang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Minsan, katabi nila si Levi sa pagtulog. Minsan sa kwarto nila kapag kailangan ng may mangyari sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla siyang may na-realize. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa pinakamalapit na drugstore. Bumili siya ng pregnancy test. Nang makabili, sinubukan niya iyon. Ganun na lamang ang saya niya nang makitang 2 pulang guhit roon. Buntis ako. Magkakaroon na ng kapatid si Levi. Gagaling na siya. Mangyak-ngyak niyang bulalas. Nagpunta si Wella sa kwarto ng anak. Nakagigising lang. Kumusta ka, anak? Wala ka bang nararamdaman? Tanong ni Wella. Umiling naman si Levi. Pinahinto muna nila ang bata sa pag-aaral. Pero may tutor ito na pumupunta sa bahay every other day. Kahit may sakit, ayaw nilang ipagkait sa anak ang pag-aaral. Mas gusto nila na nababantayan si Levi para mamonitor ang kalagayan nito. Baby, may magiging kapatid ka na. Magpalakas ka dahil soon, gagaling ka na. Hintayin mo si baby, ha? Malambing niyang sabi. Ngumiti naman si Levi. Masayang masaya po ako, mami, dahil may kapatid na po ako. Kapag nawala ako, merong kapalit. Malungkot nitong sabi. Anak, huwag kang magsasabi ng ganyan. Kagaling ka, okay? Di ba lagi kong sinasabi na always think positive? Sabi niya. Ay ni Wella na nag-iisip ng ganun ang anak. Tumango lamang si Levi. Hinalikan niya sa noong anak. Magluluto muna si mami, okay? Magsabi ka lang kapag may kailangan ka. Sabi niya. May maliit na device silang hawak para kapag wala siya sa kwarto ng anak ay matatawag siya nito. Habang nagluluto, nakarinig siya ng ugong ng sasakyan sa labas ng bahay. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip na si Junver iyon. Simula nang umalis si Junver kay Cristel, ipinasok niya ito sa kumpanya dahil nag-resign ito sa dating kumpanya. Ama kasi ni Cristel ang may-ari niyon. Siya naman ay pinayagan na mag-work from home. Magagawa niyang trabaho sa bahay habang binabantayan si Levi. Marahil pumunta si Junver sa silid ni Levi. Naghain na siya ng hapunan nang pumasok ang lalaki. Buhat ni Junver si Levi. Nagkatitigan silang dalawa. Siyang unang nag-iwas ng tingin. Kain na tayo. Nakahanda ng hapunan. Anyaya ni Wella. Kaga na nagpababa si Levi at dumulog sa hapagkainan. Sinanay niya kasi ang anak na kapag kakain, kailangan dumulog agad. Nagulat si Wella nang ipaghila siya ng upuan ni Junver. Umupo siya roon at nagpasalamat. Ako na po magpe-pray, Mommy, Daddy. Masiglang sabi ni Levi. Masaya siya kapag ganun ang mood ng anak. Simula na magkasakit si Levi. Puro gulay nang niluluto niya. Panay healthy foods nang kinakain nila. Sure, kiddo. Pray ka na. Malakas ka kay Lord. Sabi naman ni Junver. Nagkatinginan sila. Gumiti siya rito. May nakita siyang kakaibang emosyon sa mukha ng asawa. Pero bigla rin iyong nawala. Hindi na lang niya iyon pinansin at kumain na sila. Nasa silid si Wella at Junver ng mga sandaling iyon. Pinapatulog nila si Levi. Iyon ang naisip na pagkakataon ni Wella para sabihin kay Junver ang magandang balita. Kasalukuyan at natapik ni Junver sa hita ang bata para makatulog. Junver, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sabi ni Wella. Napatingin sa kanya si Junver at ngumiti. Ano iyon? Tanong nito. Buntis ako. Magkakaroon na ng kapatid si Levi at gagaling na siya. Bulalas niya na hindi napigilan ng pagtulo ng luwas sa mga mata niya. Maging si Junver ay naluha na rin.
Hangad kong paggaling ni Levi. Wela, hangad ko na maging kumpleto na tayo. Makahulugan itong sabi. Kumunot ang noo niya. Alam kong hanggang saan lang tayo, Junifer. Kapag nanganak na ako, aalis ka na rito. Matigas niyang sabi pero sa loob niya, ayaw niyang umalis roon si Junifer. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki pero pagdakay natawa. Oo nga pala, nakalimutan ko. Ang role ko lang pala rito ay buntisin ka at hindi maging ama ng mga anak ko. Sabi ni Junifer at napailing-iling. Pero sana, Wela, bigyan mo ng buong pamilya si Levi at ang pinagbubuntis mo. Kung anumang nagawa kong kasalanan, patawad. Kung alam mo lang. Iniisip ko na sana hindi na lang kita ipinagpalit sa iba. Sana nanatili akong kontento. Napakawalang kwenta kong asawa at lalaki. Sisi ni Junifer sa sarili saka tumayo at nagtungo sa veranda. Hindi naman niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nasaktan si Wela ng sobra sa ginawa nito. Pero nandun na yung gusto niyang patawarin si Junifer dahil nakikita niyang pagsisisi sa mukha nito. Ipinikit na lang niyang kanyang mga mata para makatulog. Laging sinasamahan si Wela ni Junifer. Unti-unting bumalik ang pagmamahal niya sa lalaki. Maalaga at malalahanin si Junifer. Laging nakaalalay sa kanya. Kasama rin ni Wela sa check-up. 1 buwan bago ipanganak ang nasa kanyang sinapupunan. Hindi akalain ni Wela at Junifer na nangyaring isang bangungo sa kanilang buhay. Hindi na nagre-response ang gabot kay Levi. Pumayat ang bata at naglagas ang kanyang buhok. Ang mga doktor na nagsabing malala ng leukemia ng bata. Hindi pwede. Gawan niyo ng paraan para gumaling siya at makaabot sa panganganak ko. Mangyak-ngyak na sabi ni Wela. Kahit po anong gawin namin, hindi na po talaga kaya, misis. May hangganan po ang lahat maging ang aming kakayahan. Makahulog ang sabi ng doktor na tumingin kay Levi. Nasa ospital sila ng mga sandaling iyon. Umalis ng doktor. Niyakap ni Junifer si Wela. Tahan na, Wela. Wala na tayong magagawa kung hanggang dito na lang talaga si Levi. Magpasalamat tayo sa itaas dahil binigyan niya tayo ng ilang buwan para makasama pa siya. Pag-aalo ni Junifer kay Wela. Hindi ko kaya, Junifer. Hindi ko kayang mawala si Levi. Mommy? Daddy? Tawag ni Levi sa kanila. Kaagad na pinunasan ni Wela ang luha sa kanyang mga mata. Nang maging ayos na siya, lumapit ang dalawa sa bata. Yes, anak. Ayos ka lang ba? Nakita ni Wela ang luhang naglandas sa mga mata ni Levi. Hirap na po ako, Mommy. Gusto ko na pong magpahinga. Malungkot na sabi ni Levi. No, kaya mo yan, diba? Kaya mong labanan iyan. Kagaling ka. Malapit ng mga anak si Mami. Maluhaluan niyang sabi. Promise mo sa akin, Mami, na magiging masaya kayo ni Daddy kasamang kapatid ko. Magiging isang buo kayong pamilya. Masuyong sabi ni Levi. Tumango-tango naman si Wela. Oo naman, anak ko. Gagawin iyon ni Mami para sa'yo. Basta huwag kang bibitaw. Laban lang. Bumaling naman si Levi kay Junifer. Promise mo rin, Daddy, na mamahalin mo si Mami at hindi mo siya iiwan ulit kaya ng ginawa mo noon sa amin. Gusto ko maramdaman ng kapatid kong magkaroon ng ama. Magkaroon ng buong pamilya. Madamdamin na sabi ni Levi. Nakaramdam naman ng guilt noon si Junifer pero babawi siya. Hinawakan niyang kamay ng anak at tinitigan nito ng buong pagsuyo at pagmamahal. Oo naman, anak, promise. Hindi ko iiwan si Mami at ang kapatid mo. Pangako ni Junifer sa anak hanggang sa maramdaman ni Wela ang likido na dumaloy sa kanyang hita. Junifer, manganganak na ata ako. Sigaw niya. Nagmamadali naman na tumawag ng nurse si Junifer na magbabantay kay Levi. Nang makarating ang nurse, si Leia naman ang tinawagan ni Junifer. Leia, manganganak na si Wela. Kailangan ka namin para magbantay kay Levi. Pakisuyo ni Junifer bago tuluyan na umalis ang mag-asawa patungong delivery room. Nilapitan ni Wela ang anak at hinalikan sa noo. Hintayin mo si Mami, anak. Kagaling ka na. Pangako ni Wela sa bata. Ngumiti lamang si Levi at tumango. Nagmamadaling lumabas si Wela at Junifer. Nang magising si Wela, nasa tabi niya ng sanggol
Buong pagsuyo niya iyong tinitigan habang hinahaplos ng marahan ang pisngi nito. Inilibot niyang paningin sa buong silid. Naroon si Leia habang nagbabasa ng libro. Nasaan si Junifer? Tanong ni Wella. Bigla naalala niyang stem cell niya. Alam iyon ng doktor. Nang manganak siya, makikitang lungkot sa mga mata ni Leia. Leia, nasaan si Junifer? Pumunta ba siya kay Levi? Okay na bang lahat? Tanong ni Wella. Tumutulo ang luha sa mga mata ni Leia. Hindi nakaabot si Levi, Wella. Patay siya nung maabutan ng doktor. At hindi na rin kaya ng katawan niyang operasyon. Sabi ng kaibigan at umiyak ng malakas. Napatulala si Wella. Hindi ma-process ng utak niya ang mga sinabi ni Wella. No, hindi totoo yan, Leia. Buhay ang anak ko. Buhay siya. Sigaw ni Wella at pilit na bumangon. Pinigilan siya ni Leia. Kumalma ka, please. Walang maidudulot na mabuting pagkataranta. Sigaw ni Leia. Naimasmasa naman si Wella. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Levi, bakit mo kami iniwan? Ilang sandali lamang pumasok na si Junifer. Hilam ng luha ang mga mata nito. Lumapit ang asawa sa kanya. Alam ko na, Junifer. Patay na si Levi. Parehas silang naiyak nun. Hindi naasahan ang mga pangyayari. Nang mahimasmasan, hinawakan ni Junifer ang kanyang kamay. Kaya natin to. Nandito pa si baby. Kaya natin to. Tiyak na hindi magugusto ni Levi kapag nakita niyang napanghinaan tayo ng loob. Sabi ni Junifer, tumango siya. Lalaban tayo para kay Levi at para kay Lenver. Seryosong wika ni Wella at hinalikan siya sa noo ni Junifer. Oo, lalaban tayo. Nawala man si Levi, may kapalit naman. Walang iba kundi si baby. Sabi ni Junifer at hinaplos ng sanggol. Samantala, hindi may iwasan na mapangiti ni Leia habang nakatanaw sa mag-asawa. Masayang babae dahil kahit naghiwalay sila ni Wella at Junifer, nagkabalikan at nagkaayos naman sila dahil kay Levi. Malaki ang papel ni Levi sa pag-aayos nilang dalawa. Tumayo si Leia at lumabas ng silid. Natigilan si Junifer nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha ng lalaki iyon sa bulsa. Mensahe yun galing kay Cristel. Natigilan siya nang mabasang laman ng mensahe. Sino iyan? Tanong ni Wella. Ngumiti si Junifer. May pakiramdam na ito nun na may kinalaman si Cristel. Sa pagkawala ng mga slides sa presentation, tumabi siya kay Wella. Si Cristel, humingi ng tawad sa akin dahil sa pagsabotahin niya sa presentation ko nun. Noon pa man alam ko na may kinalaman siya roon. Pero hinayaan ko na dahil hindi ko na may babalik pang nakaraan nun. Pagkukwento ni Junifer. Pinatawad mo na ba siya? Tanong ng Manuela. Tumango ito. Oo naman. Nakaraan na iyon. Kaya dapat kalimutan. Nahanap na rin niya ang lalaki na mamahalin niya habang buhay. Si Mark. Isa sa mga manager ng Miguel's Corporation. Ngumiti naman si Wella. Sa wakas, wala nang hadlang sa kanilang dalawa ni Junifer. Sa kabilang banda naman, kina Cristel at Mark, kasalukuyan na pinagluluto ni Cristel si Mark ng sopas ng mga sandaling iyon. Masayang dalaga nun dahil simula nang maging sila ni Mark ay naging magaan ang kanyang buhay. Natigilan siya nang ipalibot ni Mark ang mga kamay sa kanyang bewang, sabay halik sa kanyang bato. Ang bango naman ng sweetheart ko. Pwede ka ba mamaya? Tanong ng lalaki. Napapikit si Cristel. Ramdam niyang naumbok nitong hinaharap sa kanyang likuran. Humarap siya sa kasintahan at ipinalibot ang makamay sa leeg ng binata. Oo, magkasintahan sila. Simula nang may nangyari sa kanila, sinubukan ni Cristel na magustuhan at mahalin si Mark. Nagawa naman niya. Nasa tabi niya laging binata kapag kailangan niya ng karamay. Hindi siya nito iniwan. Pinakatitigan ni Cristel si Mark sa mga mata. Sure, pwedeng-pwede ako mamaya. Sagot ni Cristel at kinintala ng mabilis na halik sa noong binata. Thank you for everything, Cristel. Thank you dahil sinubukan mo akong mahalin. Puno ng pagsuyo na sabi ni Mark, hinaplos siyang pisngi ng kasintahan. Ako dapat magpasalamat sa iyo dahil sa kabila ng lahat. Minahal mo ako, Mark. Maraming salamat.
Puno ng pagsuyong sabi ni Cristel. You deserve to be loved, sweetheart. Nagmahal ka lang. At ano man ang nakaraan mo, handa kitang tanggapin dahil mahal kita. Hindi mo man ako mabigyan ng anak. Ayos lang. Ang mahalaga kasama kita. Sabi ni Mark at hinalikan siya ng mariin sa labi. Ginantihan ni Cristel iyon ng mariin ng halik sa labi. Nang matapos ang halik, pinagdikit ni Mark ang kanilang noo. I love you, Cristel. Madamdamin na sabi ni Mark. I love you too, Mark. Nang mga sandaling iyon ay wala nang mahiling pa si Cristel. Nagpapasalamat siya dahil dumating si Mark sa buhay niya. Simula nang dumating ang lalaki, nagbago ng lahat sa kanya, maging ang kanyang ugali. Binago siya ni Mark. Araw ng libing ni Levi, lahat mga naroon ay nagdadalamhati sa pagkawala ng bata. Higit na nagdadalamhati ay si Noel at Junifer dahil nawalan sila ng panganay na anak. Lahat ay nag-iiyakan habang binababa ang kabaong ng bata sa ilalim ng lupa. Yumakap si Wella kay Junifer. Ang sakit, Junifer. Parang hindi ko nakakayanin iyong sakit. Puno ng dalamhati na sabi ni Wella. Hinagod-hagod naman ni Junifer ang likod ng asawa. Kaya natin to, Wella. Nandyan pa si Lenfer. Siyang bubuo ulit sa atin. Matatag na sabi ni Junifer. Hindi ito pwedeng panghinaan ng loob. May mag-ina siya. Siyang lalaki dapat higit siyang pinakamatapang. Nang tuluyan ng matabunan ng lupa si Levi, umalis na rin ang mga nakipaglibing. Pagdating sa bahay, kumain ang mga naroon. Ngunit walang gana si Wella. Inihati ni Junifer ang asawa sa silid nito. Kalong-kalong naman ni Leia si Lenfer. Magpahinga ka muna, Wella. Puyat ka nitong mga nakarang araw. Payo ni Junifer. Sinunod naman iyon ni Wella. Talagang bibigay na rin ang katawan niya dahil sa puyat. Pagising ni Wella, hinanap niya si Lenfer. Nang makitang kalong ito ni Junifer, kinuha niya yun sa asawa. Gagawin namin lahat para sa iyo, Lenfer. Aalagaan ka namin sa abot ng aming makakaya. Nakangiting sabi ni Wella at hinalikan sa noo ang anak. Tumabi naman si Junifer at inakbayan ng asawa sa kahinalikan sa noo. Magiging mabuti tayong magulang sa kanya, Wella. Sabi naman ni Junifer. Nagkatinginan silang mag-asawa. Inilapit ni Junifer ang labi kay Wella at mariin na hinalikan sa labi. Tinugon naman iyon ni Wella nang may pagsuyo at pagmamahal. Nang matapos ang halik, hinaplos ni Junifer ang pisngi ng asawa. Maraming salamat sa muling pagtanggap sa akin, Wella. Sa kabila ng mga pagkukulang at kasalanan ko, tinanggap mo pa rin ako bilang asawa at ama ng ating mga anak. Puno ng pagsuyo at pagmamahal, nasabi ni Junifer. Ngumiti lamang si Wella. Lahat tayo deserve ng second chance, Junifer. Oo, nakagawa ka ng pagkakamali pero nakita ko at ipinaramdam mo sa akin na nagsisisi ka at handa kang magbago. Kaya walang dahilan para hindi kita patawarin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Junifer. Mahal na mahal kita, Wella. Balita ko rin na ikakasal na si Cristel. Masaya ako para sa kanya. Puno ng tuwa na sabi ni Junifer. Masaya ako para kay Cristel dahil nahanap niya ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo kahit hindi niya mabigyan ng anak ang lalaki. Sabi ni Wella. Nagkwento kasi sa kanya ni Junifer na madalas silang mag-away dahil hindi mabuntis si Cristel. May rason kaya hindi kami nagkaanak dahil babalik ako sa iyo dahil tayo talaga para sa isa't isa. Tayong magsasama hanggang dulo. Sabi naman ni Junifer. Tumango-tango naman si Wella. Hindi rin mabuti na ang hangad mo sa isang tao ay kayamanan at katanyagan. Makakarma ka at puro kamalasan ang dulot niyon. Wika ni Junifer. Narealize ni Junifer na laging maging kontento sa kung ano man ang meron. Huwag maghangad ng sobra dahil masama rin ang labis. Huwag na natin balikan niyon para makamove on na tayo pareho. Ang malaga iyo ngayon. Ngayon na kompleto na tayo. Ngayon na ayos na tayong dalawa. Doon ka bumawi, Junifer. Hinalikan ni Junifer ang kamay ni Wella at hinalikan ang noo ng anak. Pangako, babawi ako. Pangako ni Junifer. Masaya rin ang lalaki dahil nang malaman ng biyenan na babae na nagkaayos sila ni Wella. Pinatawad si Junifer ng ginang. Nangako naman siya na aalagaan at mamahalin ng kanyang mag-ina. Makalipas ang 1 linggo, kagigising lang ni Wella
at nabungaran niyang asawa na nakatitig sa kanya. Oh, bakit ganyan ka naman kung makatitig sa akin? Pabiro niyang sabi. Wala, ang ganda mo lang kasi. Mas lalo akong ni-inlove sa paglipas ng mga araw. Sabi naman ni Junver. Inarap pa ni Wela ang asawa at pinisil sa ilong. Nambola ka na naman. Sabi ni Wela at tumayo na para tingnan si Lenver na nasa tabi lang niya. Nasa kunang sanggol, mahimbing ang tulog nito. Gusto mo na bang bumalik sa trabaho? Pwede tayo kumuha ng yaya. Suwesyo ni Junver at niyakap sa bewang ang asawa. Saka idinantay ang baba sa balikat ni Wela. Mas gusto kong ako nang mag-alaga kay Lenver. Gusto kong gawin iyon ngayon. Doon kasi, ipinalaga ko si Levi sa iba. At minsan nandun iyong pag-alala ko dahil hindi ako nag-aalaga sa kanya. Magre-resign na ako, Junver. Nanlaki ang mga mata ni Junver sa sinabi ni Wela. Sigurado ka? Mahal mong trabaho mo, Wela. Gusto mo si nanay na lang ang mag-alaga. Papupuntahin ko siya rito. Soy siya ni Junver. Umiling si Wela at hinawakan sa kamay ang asawa. Ayos lang ako, Junver. Oo, mahal ko ang trabaho ko. Pero mas mahal ko kayo. Mas mahal kita at ang anak natin. Kaya gusto kong maging ina sa kanya. Makahulugan na sabi ni Wela. Mabilis siyang hinalikan sa labi ni Junver. Thank you, Wela. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinaligaya ngayon. Mahal na mahal kita. Walang choice si Wela, kundi dahil lang sanggol sa kumpanya. Malapit lang naman iyon sa tinitirhan nila. Nang makarating roon, halos lahat ng mga empleyado na nasa lobby ay lumapit sa kanya para tingnan ang bata. Ang cute naman ng anak mo, Wela. Komento ng receptionist. Bakit ka nga pala narito? Babalik ka na sa trabaho? Tanong ni Gina, umiling si Wela. Magre-resign na ako. Kailangan ko kasing alagaan ng anak ko. Total, maayos naman ang sweldo ni Junver. Ayos na yun sa akin. Nakangiti niyang sabi. Biglang lumungkot ang mga ito. Mamimiss ka namin. Iyon lang, papayagan ka kaya ni boss? Tanong ni Angie. Nagkibit balikat sa Wela. Nagpaalam na siya na pupunta sa CEO's office. Nang makarating sa floor gamit ang elevator, nagpunta na si Wela sa CEO's office. Kagad siyang pinagbuksan ng sekretarya nang makita siya. Babalik na kayo, ma'am? Tanong ni Mia. Umiling si Wela. Mag-file na ako ng resignation letter, Mia. Sabi niya. Nalungkot naman ang dalaga sa sinabi niya. Mamimiss ka namin, ma'am. Pinapasok na siya ni Mia sa loob. Nasa loob naman ang CEO at abala sa ginagawa. Good day po, Sir Christopher. Magalang na bati ni Wela. Tumingin sa kanyang maedad na CEO. Wela, nandito ka. Babalik ka na ba? Tanong ng Ginoo. Lumapit si Wela sa mesa ng CEO at inilapag ang brown envelope na hawak. Magre-resign na po ako, sir. Kailangan po kasing alagaan si Lenver. Hindi ko po pwedeng ipagkatiwala sa ibang pag-aalaga sa kanya. Mas maganda pa rin na akong aalalay kay Lenver. Seryosong sabi ni Wela. Gumiti si Christopher. Alam mo, Wela, malaking naitulong mo sa kumpanya dahil sa dedikasyon mo sa trabaho. Ganon din ang asawa mo. Sobrang sipag at magaling. Mamimiss ka namin. Pero hindi ko tatanggapin iyang resignation letter mo. Nakangiting sabi ng CEO. Nagulat si Wela. Bakit po? Gusto pa rin kitang maging party ng kumpanya. Kung sakali man na gusto mong bumalik at makapag-isip-isip. Welcome ka pa rin dito. Kung kaya mo na, pwede mo namang gawin ang trabaho mo sa bahay. Walang problema sa akin iyon. Nakangiting sabi ng Ginoo. Thank you po, sir. May tuwa sa labi ni Wela nang umalis sa opisina ng CEO. Natuwa rin ang mga naroon. Dumaan ang mga araw at buwan. Naging maayos ang pagsasama nila Wela at Junver. Naging mabuting asawa si Junver kay Wela. Kasalukuyan na nasa nursery room si Wela at Lenver nang masandaling iyon nang pumasok si Junver. Kagad itong lumapit sa asawa at hinalikan sa pisngi. Kamusta ang mag-ina ko? Tanong ni Junver. Ngumiti naman si Wela. Ayos lang kami. Pagod pero kaya. Ganun talaga ang trabaho ng isang ina. Wika naman ni Wela. Thank you for always taking care of Lenver. It's my duty, Jun. You're always welcome. Puno ng pagmamahal na tugon ni Wela. Mabilis lumipas ang panahon.
Sumapit si Lenver sa ika-6 na taong gulang. Nagdiwang mag-asawa kasamang mga malalapit sa buhay nila. Nakisuyo ang mag-asawa sa ina ni Juniver na siyang mag-alaga muna kay Lenver. Simula ika-2 taon ng bata at hanggang ngayon. Bumalik na nun si Wela sa trabaho sa kumpanya. Naging maganda't maayos ang lahat. Nakabili ng ari-arian ng mag-asawa. Nagkaroon ng savings sa bangko. Masaya sila. Kahit na may problema, sinusolusyon na nila. Wish and after. Blow the candle, anak. Sabi ni Wela kay Lenver. Pumikit ang bata. Sana po, natutuwa si kuya kapag nakikita niya kami ngayon. Sana po magkaroon na po ako ng kapatid. Pagdilat ng bata, ay hinipan na nito ang kandila. Palakpakan ng mga naroon. Bumulong si Juniver sa kanya. O paano iyan? Gusto na ni Lenver na magkaroon ng kapatid. Pili ang sabi ni Juniver. Oo na, wish granted na. Sabi naman ni Wela na ikinangisi ni Juniver. Masaya nagsalo-salo ang mga naroon. Marami ring regalong bata. Pagkatapos ng selebrasyon, mga bandang hapon, nagpa siyang mag-asawa na puntahan ang puntod ni Levi. Gusto mo bang dalawin ko si kuya mo? Tanong ni Wela kay Lenver. Pumalakpak ang bata. Oo naman po. Dali, magbihis ka na. Sabi naman ni Juniver. Hinayaan lang nila na magpunta sa kwartong bata. Pilyo talaga iyang anak ninyo. Komento naman ni Hilda na ina ni Juniver. Natawa na lamang sila. Pinuntahan na ng ginang ang bata sa kwarto nito. Sila naman ay nagtungo na rin sa silid para magbihis. Libre naman si Hilda sa pagkain at pangangailangan. May sahod rin ang ginang sa pag-alaga sa bata. Napagdesisyon na nila noon na kumuha ng yaya pero nagpresenta si Hilda na ito nang mag-aalaga sa bata. Mahirap ipagkatiwala kung kani-kanino ang bata. Kung pagluluto naman, hands-on naman roon si Wela. Ayaw niyang iasa sa biyanan ng mga gawaing bahay, basta focus lang ang ginang kay Lenver. Nang matapos, sabay-sabay na silang nagpunta sa Memorial Park. Nagpaiwan si Hilda dahil moment daw nila iyon. Nag-alay ang mag-asawa ng bulaklak sa puntod ni Levi. Kuya, kamusta ka na dyan sa heaven? Malaki na ako. Gusto ko nang magkaroon ng kapatid. Di ba gusto mo na rin? Inosenteng tanong ni Lenver na ikinatao nila. Don't worry anak, magkakaroon ka na ng kapatid. Sabi naman ni Juniver na ikinatuwa ni Lenver. Naglatag rin sila ng blanket roon at kumain. Pagkatapos umalis na sila. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.